6 ng umaga sa ilalim ng tulay sa may rilis ng tren sa Maynila, ginising si Toti ng malamig na hangin at amoy ng aspalto. Manipis ang kanyang kartong higaan at kahit anong ikot niya sa posisyon ay hindi niya maikubli ang ginaw. Tumingala siya sa pagitan ng mga baras ng bakal ng tulay at sinikap alalahanin kung ano bang araw ngayon. Biyernes yata, bulong niya sa sarili. Sa kanyang tabi, nakahandusay sa kahoy na banig si Mang Selo, isang matandang albularyong kinupkup siya mula pa noong 7 taong gulang siya. "Toti, bango na. Aakyat tayo sa palengke. May nagpasabi na namimilipit daw sa sakit ng tiyan yung anak ng tinderang si Aling Rosa. Baka matulungan panapin bago pa maisugod sa ospital," ani Mang Selo habang pinupunasan ang kanyang lumang bayong na puno ng dahon ng sambong, luya at ilang bote ng langis. Tumango si Toti at mabilis na nagsuot ng kanyang kupas na t-shirt. Sa edad na 12, mas marami na siyang alam sa natural na paggagamot kaysa sa ilang matatandang kilala niya. Natuto siyang tumingin ng kulay ng mata, makiramdam sa pulso at gumamit ng palad para masukat kung may lagnat ang pasyente. Lahat ay itinuro ni Mang Selo at sa pagsasama nila, naging parang tunay na lolo na rin ito sa kanya. Sa palengke, sinalubong sila ni Aling Rosa. "Aba, salamat at dumating kayo agad. Hindi ko na alam ang gagawin ko kay Nena eh." Namumutla at namimilipit sa sakit. Garalgal ang boses ng babae habang tinuturo ang isang batang babae sa loob ng tindahan. Lumapit si Toti, walang dalang stethoscope o gloves. Nilagay niya ang palad sa noo ni Nena. Sa takinapa ang tiyan. May natutunan siyang teknik mula sa isang lumang libro ng basic anatomy na napulot nila sa basura. "Masakit ba pag pinipisil ko dito?" tanong niya, habang dahan-dahang tinuturo ang gitnang bahagi ng tiyan ng bata. Napaigtad si Nena. Acute abdominal pain, baka kabag o sobrang busog. Hindi emergency, pero kailangan ng pahinga at mainit-init na paligo, bulong ni Toti kay Mang Selo. Kinuha ni Mang Selo ang bote ng langis. Pinainit sa palad, sa kamarahang hinilot ang tiyan ng bata habang binibigkas ang orasyon ng matatanda. Makalipas ang 5 minuto, unti-unting kumalma si Nena. "Nakakatulog na siya. Salamat, Toti, Mang Selo," ani Aling Rosa habang pinapahid ang luha sa mata. "Wala pong anuman. Huwag po munang bigyan ng matitigas na pagkain ngayon. Bigas lang at sabaw. At huwag mong hayaan matulog agad pag busog pa," paalala ni Toti, na para bang isa ng ganap na health worker. Pauwi na sana sila nang makita ni Toti ang isang lalaking matanda na nakaupo sa gilid ng kalsada. Nang magtagpo ang kanilang mata, parang may kumislot sa puso ng bata. May hawig ang mukha ng matanda sa mga panaginip niya. Panaginip na paulit-ulit niyang nararanasan. Isang silid na puti, tunog ng makina, boses ng babae na umiiyak, at isang kamay na humahawak sa kanya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit laging bumabalik ang alaala iyon. "Mang Selo, napapanaginipan ko na naman yung babae. Iyong umiiyak. Tapos may pulan ID siya na parang suot ng nurse." Napatingin si Mang Selo. "Kailangan mo pang malaman ang buong totoo. Pero hindi pa ngayon, Toti. Hindi pa handa ang puso mo. Basta tandaan mo, hindi ka pinulot lang kung saan. May dahilan kung bakit dinala ka ng tadhana sa akin." Natahimik si Toti. Ang gusto lang naman niya ay makatulong sa mga tao. Wala siyang apelyido, wala siyang birth certificate, pero may puso siyang handang umunawa at tumulong kahit walang kapalit. Pagsapit ng gabi, habang nakahiga sa ilalim ng tulay, tiningnan ni Toti ang langit. Malabo ito, halos natatakpan ng usok at liwanag ng mga poste. "Sino kaya talaga ako?" bulong niya sa sarili. "Bakit ko nararamdaman na may kulang?" Kinabukasan, nag-ikot siya sa simbahan. Naglilinis ng mga kandila sa gilid, kapalit ng ilang tinapay mula sa mga madre. Habang nagwawalis, may isang matandang babae ang lumapit sa kanya. "Iho, anong pangalan mo?" "Toti po." "Parang pamilyar. Kilala mo ba ang ospital sa may Pasay, yung Villarica?" Napatingin si Toti. "Hindi ko po alam, pero parang narinig ko na po yan." Ngumiti ang matanda. "Doon ako dating nurse. May isang bata dati doon na sinagip galing sunog. Sabi nila wala raw pamilya. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa kanya.
malungkot ang kwento, pero matapang daw ang batang yun. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Toti. Hindi niya alam kung bakit parang siya ang tinutukoy. Habang nilalakad niya pauwi ang ilalim ng tulay, pinulot niya ang isang lumang laruan mula sa basurahan. Isang laruang kotse na debaterya, kulay pula. Marumi na at sira ang gulong, pero nilinis niya ito, pinunasan ng panyo at nilagay sa loob ng bag niyang gawa sa lumang pantalon. Sa loob ng kartong tahanan niya, pinatong niya ang laruan sa gilid, katabi ng maliit niyang rosaryo. Sa kabila ng lahat, umaasa pa rin siyang balang araw ay malalaman niya kung sino siya at bakit ganito ang kanyang buhay. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, sabay ng ugong ng tren sa itaas, bumulong siya. Kung may dahilan man lahat ng ito, sana makahanap din ako ng sagot. Sa isang napaalawak na pribadong ospital sa may Forbes Park, tila isang simbahan ang katahimikan ng buong ika-4 na palapag. Naroon, sa pinakadulo ng pasilyo, ang isang kwarto na may transparent na salamin sa magkabilang gilid. Laging may naka-assign na nurse at bantay sa labas. Isang batang lalaki, si Santino Villarica, 16 na taong gulang, ang nakahiga roon sa loob ng isang taon na. Wala siyang malay. Naka-intubate siya, may mga monitor sa paligid at may 3 nurse na palit-palit ang duty para lang bantayan ang bawat galaw ng kanyang katawan. Sa loob ng conference room ng ospital, nakaupo si Don Rafael Villarica, isang matikas at seryosong lalaki na nasa edad 50. Suot niya ang kanyang itim na suit, walang bahid ng emosyon ang muka, habang nakikinig sa paliwanag ng neurologist. Mr. Villarica, wika ng doktor, we've done all possible interventions. Multiple MRIs, EEGs, PET scans. There is no sign of higher brain function. I'm afraid we have reached the limit of medical possibilities. Tahimik lang si Don Rafael. Pinagmamasdan ang x-ray na inilatag sa lamesa. Napahigpit ang hawak niya sa hawakan ng kanyang upuan, pero hindi siya nagsalita. Ang mga kasamang doktor ay isa-isang nagsalita ng findings. The stem cell infusion trial we attempted from Switzerland yielded no improvement. Dagdag pa ng isang doktor, we've also tried hyperbaric oxygen therapy and synaptic stimulation. Still nothing. Tumayo si Don Rafael at tiningnan silang lahat. So what you're telling me is I have to pull the plug? Nagkatinginan ang mga doktor, ngunit walang sumagot. Tumango na lang ang head of neurology. Kung tutuusin po ang katawan na lamang ang nabubuhay sa anak niyo, hindi na ang pag-iisip. Sa labas ng ospital, sa media, patuloy ang bulungan tungkol sa anak ng pinakamakapangyarihang negosyante sa Pilipinas, ang batang volunteer na aksidenteng nahulog sa bangin habang nagsasagawa ng community relief sa bundok. Ang hindi alam ng publiko, hindi inutusan si Santino. Sariling kagustuhan niyang mag-volunteer sa foundation na para sa mga nasalanta ng bagyo. Isa siyang kabataang may puso, hindi tulad ng inaakala ng marami na spoiled o walang pakialam. 1 taon na ang lumipas mula noong aksidente. At sa bawat araw, hindi nagkulang si Don Rafael sa pagpapacheck, sa pagkuha ng mga eksperto mula sa iba't ibang panig ng mundo at sa pagbili ng pinakamahal na kagamitan sa medisina. Lahat ginawa niya pero wala pa ring resulta. Isang gabi habang mag-isang nakaupo sa tabi ng kama ni Santino, dahan-dahang hinawakan ni Don Rafael ang malamig na kamay ng anak. Sa unang pagkakataon, nawala ang tapang sa kanyang boses. Anak, naririnig mo ako. Patawad. Patawad sa lahat ng hindi ko nasabi. Sa lahat ng gabi na mas pinili kong pagtrabahuhan ang kumpanya kaysa samahan ka sa field trip. Sa lahat ng pagkakataong sinabi mong gusto mo lang ako makasama, pero lagi akong may meeting. Hindi ko na mababalik yon. Pero kung pwede mong ipikit ang mga mata mo at umuwi sa akin, babawi ako, anak. Tumingin siya sa monitor. Pareho pa rin ang linya. Walang pagbabago. Isang patag, kumikislap na guhit na tila nanunuya. Maya-maya pa, dumating ang kanyang sekretaryang si Lisa. Sir,
Tumawag po ang chairman ng Villarica Global. Gustong kausapin kayo. Urgent daw po tungkol sa board. Sabihin mong hindi ako tatanggap ng kahit anong tawag ngayong gabi. Mariing wika ni Don Rafael. Hindi ko iiwan ang anak ko ngayon. Kinabukasan sa lounge ng ospital, pinatawag niya ang mga abogado ng pamilya at kinonsulta ang posibilidad ng advance directive kung sakaling kailangan ng bitawan ang life support. Gaano kahirap gawin ito kung sakaling umabot tayo sa puntong yon? Tanong niya. Sir, legally, kailangan po nating i-document ang lahat ng findings ng medical board. Pero may kapangyarihan po kayo bilang ama na magdesisyon kung tutuusin. Sa dami ng desisyong ginawa ni Don Rafael sa kumpanya, pagbili ng mga assets, pagsara ng mga branch, pag-urong ng mga kontrata, wala pang desisyong kasing bigat nito. Wala siyang naging ibang karamay dahil matagal nang namayapa ang asawa niya at si Santino na lamang ang natitirang mahal niya sa mundo. Naging tahimik ang buong ospital kinagabihan. Sa labas ng compound, ilang reportes ang nagbabantay kung may ilalabas na bagong ulat tungkol sa kalagayan ng golden boy ng Villarica family. Habang naglalakad palabas ng ospital si Don Rafael, gala ang bigat ng desisyon sa kanyang dibdib. Bigla siyang nabundol ng isang batang lalaki na may dalang supot ng panbesal. Napatingin siya, isang payat gusgusing bata na tila 6 na taon ang tanda sa itsura pero may matalim na titig sa mata. Pasensya na po, ani ng bata, saka agad tumakbo palayo. Tumigil si Don Rafael sa pagkakabigla. Sandaling napako ang tingin niya sa papalayong bata. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, para bang may kung anong koneksyon sa paningin ng batang iyon. Isang kumpas ng tadhana. Isang sulyap na tila hindi matatapos sa isang simpleng pagbangga. Balik niya sa loob ng ospital, dinalaw niya si Santino. Hinaplos niya ang noo ng anak. 1 taon na anak, pagod ka na siguro. Ako rin, hindi ko na alam kung ano pang kaya kong ibigay. Walang tugon. Ang katahimikan ay nagsasalita ng mas malakas kaysa anupaman. At sa katahimikang iyon, isang boses mula sa likod ng kanyang isip ang sumagi. Paano kung may paraan pa? Mainit ang sikat ng araw ng umagang iyon sa may paligid ng simbahan ng Quiapo. Puno ng tao ang paligid, abala ang mga tindera sa pagtitinda ng kandila, langis at mga anting-anting. Habang naglalakad si Toti, sa gilid ng bangketa bitbit ang lumang lata ng barya, marahang nangingilid ang pawis sa kanyang noo. Halos 1.5 taon na ang nakalipas mula nang una siyang mapadpad sa lugar na ito. At kahit mahirap ang buhay, dito siya nakahanap ng katahimikan at direksyon. Lumuhod siya sa gilid ng hagdanan ng simbahan, sa isang sulok kung saan kadalasan ay hindi pinapansin ng mga tao. Mula roon, dinig niya ang mahinang awit ng choir mula sa loob habang pinipikit niya ang kanyang mga mata at nagdarasal. Panginoon, sana po, kahit hindi ko po alam kung sino siya, sana po, pagalingin niyo po yung batang laging lumalabas sa panaginip ko. Yung batang may mga tubo sa ilong, yung laging tahimik. Sana po, may makarinig sa panalangin ko kahit palaboy lang ako. Tuwing hapon ay ginagawa ni Toti ang ganitong dasal, hindi isang beses, kundi araw-araw. Habang ang ibang bata ay naglalaro ng text at Holen, siya'y nakaupo sa gilid ng simbahan. Tahimik, may hawak na retasong tela na kulay abong itim, na tila may nakasulat na dasal. Ito raw ay iniwan sa kanya ni Mang Selo na animoy may bisa kapag pinagdadasalan ng taimtim. Minsan, Toti, wika ni Mang Selo noon, hindi gamot ang kailangan ng tao, kundi dasal. May sakit na hindi naaabot ng kamay ng doktor, pero natutunaw sa pananampalataya. Pero paano po kung wala akong kapangyarihan? Tanong ni Toti habang pinapahid ang luha sa muka. Hindi mo kailangang may kapangyarihan. Ang mahalaga, may malasakit ka at may puso. Simula noon, kahit ulam lang niya ay asin sa lugaw, araw-araw ay bumabalik si Toti sa simbahan. Sa gilid ng altar, may lumang upuang kahoy na hindi na ginagamit ng mga pari. Doon siya umuupo, doon siya nag-iisip,
Doon niya iniisa-isa sa isip ang mga piraso ng alaalang tila punit-punit at wala pa ring buo. Isang gabi, habang umiidlip siya sa ilalim ng tulay, nagising siya sa panaginip. Doon, nakita niyang muli ang batang lalaki sa hospital bed. Ngunit sa panaginip na ito, may nurse na umiiyak sa gilid, hawak ang isang ID. "Hindi kita iiwan, anak," wika ng babae. "Patawad, anak ko." Matapos nito, isang puting ilaw ang bumalot sa kwarto at sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang pangalan ng ospital. Villarica. Nagising siyang basa ng pawis, kumakabog ang dibdib niya. Tiningnan niya ang langit, pilit binubuo sa isip ang mamasalitang narinig. Villarica. Villarica. Saan ko narinig yon? Hindi siya mapakali. Nang sumapit ang umaga, agad siyang nagtungo sa simbahan. Dala ang lahat ng iniipong panalangin sa kanyang dibdib. Sa may gilid ng simbahan, habang nagwawalis ng kandilang tunaw, lumapit sa kanya ang isang matandang lalaking nagtitinda ng lumang aklat. "Ay ho, gusto mo bang makakita ng listahan ng mga dating nurse sa mga ospital sa Maynila?" Tanong nito habang hawak ang isang punit na talaan. Napatingin si Toti, tumango. "Bakit po? May kilala ba kayong nurse sa Villarica?" Napailing ang matanda. "Wala akong kilala roon. Pero noong taon na ang nakalipas, may sunog sa isang ospital na yon. Isang babae ang sinubukang iligtas ang anak niya, pero hindi na nakalabas. Di ko na matandaan ang buong detalye, pero yun ang sabi ng diaryo noon." Napahawak si Toti sa dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit tila bumabalik sa kanya ang matagal ng alaala. Parang may boses na nagsasabing, "Ikaw ang batang iyon." Pero paano? Palaboy lang siya. Walang pamilya, walang dokumento, walang pangalan maliban sa ibinigay ni Mang Selo. Kinagabihan, habang kumakain ng kaning lamig at sardinas sa tabi ni Mang Selo, muling nagtanong si Toti, "Mang Selo, sigurado po ba kayong walang nakakaalam kung saan ako galing?" Tahimik ang matanda. Pumikit ito at huminga ng malalim. "May panahon sa buhay mo na malabo pa ang lahat. May panahon na mas mapapahamak ka kung malaman mo agad ang totoo. Pero darating ang araw, ikaw mismo ang makakahanap ng sagot." "Sino po yung babaeng nasa panaginip ko?" "Siya ang dahilan kung bakit ka nabubuhay ngayon." Sa pinig ng matanda, ramdam ni Toti ang bigat. Parang may lihim na hindi pa panahon para sabihin. Pero buo na ang loob ng bata. Kailangang malaman niya ang katotohanan. Kailangang maintindihan kung bakit laging bumabalik sa panaginip niya ang batang nasa ospital, ang nurse na umiiyak, ang tunog ng makina, at ang mga salitang hindi niya lubos maunawaan. Kinabukasan, sa muling pagbalik niya sa simbahan, nakita niya ang isang larawan sa lumang tabloid na naka-frame sa harapan ng isang tindahan. Isa itong balita, anak ng bilyonaryo, 1 taon nang nakakoma matapos ang trahedya sa bundok. Agad niyang tinignan ang larawan, ang mukha ng batang lalaki, ang mga mata, ang ilong, ang kanyang posisyon sa kama. Tumigil ang mundo ni Toti. Siya ang batang iyon sa panaginip. Siya ang lagi niyang pinagdadasalan. Pero bakit? At sa harap ng larawang iyon, muling umusal si Toti ng panalangin. Mas taimtim, mas malalim, at mas buo sa lahat ng dasal na nasambit niya kailanman. Kung totoo man ito, kung siya nga ang batang nasa panaginip ko, at kung may dahilan kung bakit ako binigyan ng ganitong puso, bigyan niyo po ako ng pagkakataong makatulong. Sa araw ding iyon, hindi na niya alam, ngunit nagsimula ng gumalaw ang tadhana. Tahimik, walang thunderstorm, walang milagro. Tanging panalangin, tahimik na panalangin mula sa batang walang pangalan na may dalang panibagong pag-asa. Mabigat ang hangin sa loob ng Villarica Medical Center ng araw na iyon. Sa conference room sa ikapitong palapag, nakaupo ang 11 doktor na pinili mula sa iba't ibang bansa. Lahat eksperto sa kani-kaniyang larangan: neurology, cardiology, immunology, endocrinology, at palliative care. Nakatayo sa harap nila si Dr. Ernesto Manlapig, ang Head of Medical Operations ng ospital, habang isa-isang pinapakita sa projector
ang mga resulta ng huling laboratory findings ni Santino Villarica. Base sa pinakauling full-body MRI scan at EEG readings nitong nakaraang linggo, panimula ni Dr. Manlapig habang nakatutok sa screen. Zero neural response. Ang utak ni Santino ay hindi na nagpapadala ng anumang signal. Wala na pong brainstem reflex. Tahimik ang buong silid. Nakasandan sa upuan si Don Rafael. Nakasapo ang magkabilang kamay sa kanyang baba at hindi nagsasalita. Sa loob ng 1 taon, narinig na niya ito ng paulit-ulit na wala ng pag-asa. Pero sa bawat ulit, umaasa siyang magkakamali sila. Umaasa siyang may darating na ibang balita. Mas maganda, mas may pag-asa. Ginamit na po natin ang lahat ng kilalang therapeutic options. Dagdag ng isang foreign neurologist mula sa Germany. Stem cell transplant from umbilical cord donors, ketogenic neural therapy, neural stimulation using the latest NeuroSync pulses. The patient has shown no signs of progress. May ethical obligasyon din po tayo sa pamilya, sabat ni Dr. Clarice Menor, isang Filipina palliative specialist. Hindi na natin pwedeng ipilit pa ang life support kung wala ng saysay ang pag-asa. Hindi na po ito treatment. Maintenance na lang ng katawan. Tumayo si Don Rafael, mabagal ngunit may diin. Tumingin siya sa mga doktor, isa-isa, tila binabasa ang kanilang mga intensyon. So ang sinasabi niyo sa akin, hindi na worth it ang anak ko? Hindi po namin sinasabi yon, Mr. Villarica, sagot ni Dr. Manlapig. Ang sinasabi po namin ay wala na pong natitirang medikal na batayan para ipagpatuloy ang suporta. Hindi po ito laban na maaaring manalo ang siyensya. Laban pa ito talaga ng siyensya o laban ito ng konsensya nyo? Mahina ngunit mariing tanong ni Don Rafael. Kung anak ninyo ba ang nakahiga riyan, sasabihin nyo rin ba na bitawan na lang? Walang napasagot. Ilang saglit ang lumipas at muling bumalik si Don Rafael sa kanyang upuan. Bigyan nyo ako ng ilang araw pa. Hindi ko kayang pumirma sa dokumentong yan ngayon. Hindi pa ngayon. Pagkatapos ng pulong, pinalabas na ang mga doktor. Naiwan sa loob ng silid si Don Rafael at ang kanyang matagal ng abogadong si Ator Guido. Tahimik itong naglagay ng brown envelope sa mesa. Ito po ang advance directive, sir. Kapag pinirmahan nyo ito, bibigyan ng karapatan ang ospital na ihinto ang suporta kung walang pagbabago sa loob ng 72 oras. Hindi sumagot si Don Rafael. Kinuha lang niya ang dokumento, binuklat, at pinatong sa kanyang dibdib habang nakatingin sa kisame. Kinagabihan, habang naglalakad siya palabas ng ospital, bitbit ang mabigat na isip at damdamin, napansin niya ang isang grupo ng mga batang lansangan sa may gilid ng waiting area sa emergency. Isa sa mga ito ay pamilyar na mukha, yung batang nabunggo niya kamakailan sa labas. Si Toti, nakaupo ito sa gilid, hawak ang isang supot ng pandesal at tila nananalangin. Napahinto si Don Rafael, tahimik niyang pinagmasdan si Toti mula sa di kalayuan. Sa gitna ng ingay ng ospital, may tumataghoy, may ambulansyang dumating, may nurse na nagmamadaling pumasok. Isa lang ang naririnig niya, ang mahinang bulong ng bata. Panginoon, kung ako po talaga ang dahilan kung bakit gumagalaw pa ang batang yon sa panaginip ko, tulungan mo po akong makalapit sa kanya, kahit isang beses lang. Para bang may pumisil sa dibdib ni Don Rafael. May kung anong kabiglaang gumapang sa kanyang balikat. Hindi niya maintindihan, pero parang sa bawat dasal ng batang iyon ay may gumagalaw sa loob ng kanyang konsensya. Kinabukasan, muling nagtipon ang mga miyembro ng board ng Villarica Holdings. Ipinatawag si Don Rafael upang magbigay ng update tungkol sa kanyang estado, pati na rin sa plano ng kumpanya kung sakaling tuluyan ng mawala si Santino. Habang nagsasalita ang mga miyembro, tila wala sa sarili si Don Rafael. Nakatitig lang siya sa salamin, kung saan sa kabilang building ay tanaw ang ospital na pinaglalagakan ng anak. Ilang taon na tayong umaasa na babalik ang bata, Don Rafael. Wika ng isa sa mga board member. Pero we need to prepare for the future. May mga interes na kailangang protektahan. Hindi lang po ito tungkol sa damdamin,
kundi sa direksyon ng kumpanya. Tiningnan niya ang lahat ng naroroon, saka tumayo. Kung ang tanong ninyo ay kung handa na akong kalimutan ang anak ko, ang sagot ko ay hindi. At habang ako pa rin ang CEO ng kumpanyang to, walang sino man ang pwedeng magsabing patay na ang anak ko habang may tibok pa ang puso niya. Tumahimik ang buong silid. Wala nang nagtanong pa. Sa tingin ng iba, ito ay pagiging emosyonal. Ngunit sa loob ni Don Rafael, ito ay paninindigan. Dahil kung may isang bagay na hindi nabibili ng kayamanan, ito ay ang pag-asang hindi pa nauipos. Pabalik na sana siya sa kanyang sasakyan nang muling masilayan si Toti. Ngayon ay nag-aalok ng basahan sa mga dumadaang nurse sa labas ng building. Basahan po, 10 piso lang, kahit piraso po ng pandesal kapalit. Malumanay na sabi ni Toti habang hawak ang maruming supot. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-cruise muli ang landas nila. At sa harap ng tanong ng buhay at kamatayan, sa mga pagpupulong na binuo ng siyensya at batas, isang batang palaboy ang hindi sinasadyang pumasok sa tanong na hindi pa rin masagot hanggang ngayon. Paano kung hindi pa ito ang katapusan? Hindi pa rin makaalis sa tapat ng ospital si Toti kahit padilim na ang paligid. Umuulan na ng bahagya at ang ibang mga batang lansangan ay isa-isang nagsipagtakbuhan sa ilalim ng waiting shed para kumubli. Ngunit si Toti, nakaupo lang sa tabi ng signage ng Villarica Medical Center. Basang-basa ang buhok, bitbik ng supot ng tinapay na halos nalusaw na sa ulan. Mahigpit ang hawak niya sa lumang retasong tela na lagi niyang kasama. Parang rosaryo na hindi niya kayang bitawan. Hindi pa ako pwedeng umalis, bulong niya. Hindi pa. Habang pinagmamasdan ng mga ilaw ng ospital, inalala niyang muli ang panaginip niya kagabi. Sa panaginip na yun, nakita niyang muli ang batang lalaki sa kama. Tahimik, hindi kumikilos, pero may luha sa gilid ng mata. At sa panaginip rin yun, sa likod ng salamin, nakatayo si Toti habang tinatawag ang bata. Hindi niya maintindihan kung bakit siya ang naroroon, kung bakit parang kilala niya ito. Pero ang sigaw sa kanyang dibdib ay malinaw. Tulungan mo siya. Bigla siyang napatayo at lumapit sa gate ng ospital. Kuya guard! Sigaw niya. Kuya, kausapin niyo po ako saglit. Hoy, hoy! Umalis ka nga riyan. Bata ka. Bawal dito ang mga ganyan. Sigaw ng gwardiya. Sabay tulak sa kanya palayo. Alam ko pong bawal ako rito, pero pakiusap lang po. May gusto lang po akong sabihin. Walang pakialam ang mga tao rito sa mga pangarap mo, bata. O sige nga, sino gusto mong kausapin ha? Sino po yung nakakonfine dito? Yung batang nasa kwarto na may mga salamin sa gilid? Yung maraming makina? Yung anak po nung matandang laging naka-black na suit? Napakunot noo ang gwardiya. Bakit mo alam? Alam mo ba kung sino yon ha? Hindi sumagot si Toti. Inilabas lang niya mula sa bulsa ang retasong tela at bumulong. Kaya ko po siyang pagalingin. Nagkataong palabas ng ospital noon si Don Rafael. Dala ang payong at kasama ang kanyang sekretaryang si Liza. Napalingon siya sa may gate nang marinig ang pag-eskandalo ng bata. Ano na naman yan? Anong nangyayari dyan? Tanong niya sa gwardiya. Pasensya na po, sir. Tong batang to, nanggugulo. Kung ano-anong sinasabi. Gusto raw niyang gamutin yung anak niyo. Mabilis na napalingon si Don Rafael kay Toti. Pila bumalik sa kanya ang tagpong nabangga na ito ilang araw na ang nakalipas. Ngayon, narito na naman ito. Basang-basa, nanginginig. Pero ang mga mata ng isang batang hindi nangangarap lang, kundi naniniwala sa sinasabi niya. Sir, sabat ni Liza. Baka naman may sayad lang yang bata. Palaboy, gutom, baka wala lang matirhan. Bata, lumapit si Don Rafael. Inanggal ang kanyang salamin at tinitigan si Toti. Anong sabi mo? Gagamutin mo ang anak ko? Opo, matatag ang sagot ni Toti. Kahit isang beses lang po. Kahit 5 minuto lang po, makalapit lang ako sa kanya. Natawa ang ilang nurse na naroroon. Isa sa kanila, si Nurse Paula, ay bumulong. Diyos ko, anong kabaliwan na naman to? Pero si Don Rafael, bagamat litong-lito, ay hindi agad bumitaw. Pangalan mo? Toti po. Toti, anong alam mo sa medisina? Wala po akong diploma.
Pero natuto po ako sa kalye, sa matatanda, sa dasal, sa puso. Hindi po ako doktor, pero naniniwala po ako na minsan ang hindi nakikita, yon ang kailangan. Saglit na natahimik si Don Rafael. Pinagmamasdan niya ang bata. Basa, nanginginig, pero buo ang loob. Wala sa mata nito ang pagbebenta o pagsasamantala. Ang nakita niya, isang batang may hindi maipaliwanag na koneksyon sa kanyang anak. Alam mo bang mapapahiya ka? Baka wala namang mangyari. Baka pagtawanan ka lang. Hindi ko po iniintindi kung pagtatawanan ako. Ang mahalaga lang po, subukan. Kasi kung totoo mapong wala ng pag-asa, ano pang mawawala kung subukan niyo ako? Muling tumahimik si Don Rafael. Sinalubong siya ng tingin ng ilang doktor sa lobby na tila nagsasabing, "Sir, huwag niyo nang patulan yan." Pero sa puntong iyon, hindi na siya nakikinig. Masyado ng maraming beses siyang sinabihang wala ng pag-asa. At ngayon, may batang walang alam sa siyensya, walang kahit anong titulo, pero may tapang at pananalig na tila hindi kayang tumbasan ng kahit sinong espesyalista. 5 minuto lang? Tanong ni Don Rafael. Opo, 5 minuto lang po. Kapag wala pong nangyari, lalayo na po ako. Hinding-hindi na po ako magpapakita. Maya-maya pa, lumapit si Dr. Clarice Menor. Sir, we cannot allow this. Pwede tayong kasuhan. This is against protocol. Huwag niyo akong ituro ng batas, doktora. Sagot ni Don Rafael. Ako ang ama, at kung may maliit man na posibilidad na ang batang ito ay hindi nabaliw, karapatan ko na subukan. Lahat ay natigilan. Tumango si Don Rafael. Sige bata, ihanda mo ang sarili mo. Binigyan mo ako ng dahilan para huwag pa siyang bitawan. Sa kanyang likod, ang mga tao'y nagbulungan. May halong pangungutya, may halong pag-aalinlangan. Ngunit si Toti, habang pinupunasan ang mukha ng kanyang basang manggas, ay tila handa na. At sa gabing yun, sa harap ng siyensiya, duda at kahihiyan, isang batang palaboy ang lalapit sa mundo ng mga doktor. Dala lang ang dasal, ang paniniwala at ang huling 5 minuto. Umalingaw-ngaw sa buong ospital ang balita. May batang palaboy na hiningi ang permiso ng mismong Don Rafael Villarica upang makalapit sa anak nitong nasa koma. Sa loob ng 1 oras, lahat ng staff, mula sa mga nurse hanggang sa mga maintenance, ay nabubulungan sa mga sulok ng hallway. Ang iba'y tinawanan ang tagpo, ang ilan na may napapailing na lang. Tila ba isa itong eksena mula sa isang kwentong katang-isip na di pwedeng paniwanaan sa isang lugar na puro batas at siyensya ang pinapairal. Anong ginagawa ng bata sa loob ng building? Reklamo ng isang doktor habang nakatingin sa CCTV feed. This is a sterile facility. Baka kung anong sakit pa ang madala niyan, pero hindi ito inalintana ni Don Rafael. Mula sa kanyang opisina sa ikalawang palapag ng ospital, pinatawag niya si Toti upang makausap ng masinsinan bago ito papasukin sa ICU. Sa loob ng malawak na opisina, pinaupo si Toti sa harap ng isang mamahaling lamesa, habang si Don Rafael ay nakatayo sa tabi ng malaking salamin na tanaw ang compound ng ospital. Sinabi mo sa akin na kaya mong pagalingin ang anak ko. Hindi kita pinagtatawanan, bata. Wika ni Don Rafael, malamig ngunit seryoso. Pero kailangan kong malaman kung ano bang batayan mo para maniwala sa sarili mo. Huminga ng malalim si Toti. Hindi niya piniling magsinungaling. Hindi niya inimbento ang sarili niyang kwento. Wala po akong medical degree. Wala po akong lisensya. Wala nga po akong birth certificate. Pero buong taon ko pong pinagdadasal ang anak niyo. Hindi ko po alam kung bakit siya ang lumalabas sa panaginip ko gabi-gabi. Pero ang bawat bulong niya, ang bawat patak ng luha niya sa panaginip ay parang totoo. At ngayong nakita ko po siyang siya nga, mas lalo kong naramdaman sa loob ko na kailangan ko siyang lapitan. Sa panaginip? Tanong ni Don Rafael, nakakunot noo. Opo, matatag na sagot ni Toti. Hindi ko po alam kung maniniwala kayo. Pero hindi po ako nananaginip ng ganito sa kahit sinong tao. Isa lang po siya, 1 taon na, bawat gabi, paulit-ulit. Tahimik si Don Rafael. Tumalikod siya sa salamin at naupo sa harap ni Toti.
Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang isang batang marumi, nakatsinelas at may bahid ng kalye ang amoy. Ang nakita niya, isang batang may paniniwala, isang uri ng tapang na hindi niya nakita kahit sa pinakamagagaling na doktor na kinontrata niya sa ibang bansa. Kung papayagan kita, kailangan may kondisyon. Wala kang hawakang pasyente. Hindi ka gagalaw ng kahit anong gamit. 5 minuto lang, isang attempt. Kapag walang nangyari, tapos na. Ipapalabas kita dito at hindi ka na pwedeng lumapit ulit. Naiintindihan mo? Opo, sagot ni Toti habang tumayo. Kahit wala pong maniwala, sapat na pong mapalapit ako sa kanya. Samantala, sa conference room sa taas, nagkakagulo ang ilang doktor. Hindi natin pwedeng hayaan ito, giit ni Dr. Clarice Minor. What if this undermines our credibility as medical professionals? This is a violation of ethics. Pero kung si Don Rafael mismo ang pumayag, wala tayong magagawa. Sagot ng legal counsel ng ospital. May signed waiver siya. He's taking full responsibility. Hindi ito tama. Ani Dr. Menor, isang palaboy ang papapasupin sa ICU? Sa tabi ng isang critical patient? Hindi malayo ang narinig ni Don Rafael ang usapan. Lumapit siya sa pinto ng conference room at nagsalita sa lahat ng naroon. Kung sa 1 taon na kayong lahat ang gumawa ng lahat at wala kayong nagawa, bakit nyo ipinagkakait sa batang ito ang 5 minutong wala naman kayong ipinaglalaban na ngayon? Tahimik ang lahat. Wala nang sumagot. Ilang minuto pa ang lumipas, ihinanda na ng mga nurse ang ICU. Naka-disinfect na si Toti. Binihisan ng disposable gown at face mask. Ang dating basang bata sa lansangan nayo'y nakatayo sa harap ng sliding glass doors ng pinakatatagong silid sa ospital. Sa loob, kita niya sa salamin ang batang lalaki, nakahiga, putlang-putla at tila walang buhay. Hawak niya sa kamay ang retasong tela. Malinis na ito, pinatuyo niya bago pumasok at ngayon ay para bang pinakabanal na bagay sa kanya. Bata, sabi ng nurse sa tabi niya, wala kang dapat hawakan. 5 minuto lang, tapos alis ka. Tumango si Toti. Sa pagbukas ng pinto, lumamig ang hangin. Tahimik ang silid. Sa bawat hakbang niya papalapit kay Santino, tila sumisikip ang kanyang dibdib. Pagdating niya sa tabi ng kama, tiningnan niya ang mukha ng batang ito, ang batang tila nakita niya na ng 100 beses sa kanyang panaginip. Inilagay niya ang retasong tela sa dibdib ni Santino. Hindi niya hinawakan ang bata. Umupo lang siya sa gilid ng upuan at tumungo. Kung naririnig mo ako, hindi ko alam kung sino ka. Hindi ko alam kung bakit ako ang pinapapunta sa'yo. Pero 1 taon na kitang pinagdadasal. Hindi ako doktor. Wala akong alam sa gamot. Pero sana, kung totoo man to, sana maramdaman mo na may taong umaasa pa. Umagos ang luha sa mata ni Toti habang nakayuko. Sa labas ng ICU, lahat ay nanonood sa CCTV monitor. Tahimik, walang usap. Tila kahit ang makina ng ospital ay huminto sa ingay. Biglang gumalaw ang hintuturo ni Santino. Napaatras ang nurse. Diyos ko, ang graph ng EEG monitor na dati patag at tuwid ay biglang nagpakita ng maliit na alon. Maliit lang pero malinaw. 1, 2, 3, sunod-sunod. Lahat ng doktor ay nagtakbuhan papunta sa control room. Increase the focus, check the pulse, check the eyes. Sa loob ng silid, napansin ni Toti na gumalaw ang mata ni Santino. Dahan-dahang gumalaw sa ilalim ng talukap, waring sinusubukang bumukas. At sa gitna ng katahimikan, may narinig si Toti na halos di maipaliwanag. Isang mahinang tinig sa hangin. Salamat. Napahawak si Toti sa dibdib niya. At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, naramdaman niyang totoo siya. Na kahit hindi siya kilala ng mundo, may isang kaluluwang nagsabing buhay pa. Pagkalabas ni Toti mula sa ICU, basang-basa ng luha ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya ito pinunasan. Tahimik lamang siyang nilapitan ng isang nurse upang alisin ang gown at mask na isinusuot sa kanya. Sa koridor ng ospital, nagmistulang huminto ang oras. Walang nagsalita. Lahat ng mga doktor,
Nurse at staff na dati puno ng pagdududa ay tila nawalan ng tinig. Ang lahat ng mata ay nakatingin sa monitor. Doon sa linyang sa loob ng isang taon ay nanatiling tuwid. Ngunit ngayon ay unti-unting nagkakaroon ng buhay. Mga bahagyang kurba, maliit na indayog, isang uri ng galaw na matagal nang isinuko ng siyensya. Si Dr. Clarice Menor na isa sa pinakaunang kumontra sa ideya ng pagpapapasok kay Toti ay agad lumapit sa loob ng ICU at tiningnan ang readings. Double-check the equipment. Utos niya sa nurse habang inaayos ang koneksyon ng mga electrodes kay Santino. Baka may loose contact lang ito, pero agad siyang sinagot ng chief nurse. Ma'am, lahat po ng electrodes secured. Nakalag din po ang live feed. Ang activity spike ay hindi galing sa error. Dumating si Dr. Manlapig mula sa labas at tumiretso sa monitoring station. Tinitigan niya ang EEG graph. Paulit-ulit niyang tinignan ang baseline readings mula sa mga nakaraang araw. At ikinumpara ito sa kasalukuyang graph. Kitang-kita ang pagbabago. May pattern ng aktibidad, bagamat paunti-unti at mahina, pero sapat upang ituring na senyales ng brain response. Impossible, bulong ni Dr. Manlapig. Sa kabilang bahagi ng ospital, si Don Rafael ay nakaupo pa rin sa loob ng kanyang opisina. Nakababa ang kanyang ulo, ang mga kamay ay magkasalubong sa harapan niya, tila hindi pa rin makapaniwala sa mga huling pangyayari. Maya-maya, kumatop si Liza, ang kanyang sekretarya, hawak ang isang tablet na may live feed mula sa ICU. Sir, may nangyayari. Agad na tiningnan ni Don Rafael ang screen. Ang anak niya, si Santino, ay hindi na lang basta nakahiga. Bagamat bahagya, gumalaw ang daliri nito. Unti at sa loob lamang ng ilang minuto, ang pagkislap ng mata sa ilalim ng talukap ay nakita rin ng kamera. Tumayo si Don Rafael, halos hindi makapaniwala. Akin na to, sabay kuha sa tablet. Pumasok siya sa elevator, mag-isa. Hindi na siya nagsuot ng coat, hindi na siya nagpatawag ng alalay. Tanging ang paghigpit ng hawak sa tablet ang nagsabi kung gaano kabigat ang tibok ng puso niya sa sandaling iyon. Pagdating niya sa ICU, lahat ng doktor ay nakapaligid na sa kama ni Santino. Isa-isa silang nagsusuri, may ilan nang naka-headset, nagsusumbong sa mga kausap sa labas ng bansa, sa mga research centers na minsan na nilang kinontak. Mr. Villarica, salubong ng isang doktor. May partial brain response na si Santino, masyado pa pong maaga para sabihin kung gaano kalalim. Pero hindi na nakinig si Don Rafael sa huling bahagi ng paliwanag. Lumapit siya sa kama ng anak. Hinawakan ang kamay nito. Anak, mahinang tawag niya. Santino. Sa unang pagkakataon sa isang taon, sumagot ang katawan ni Santino. Isang bahagyang paggalaw ng mga daliri. Hindi ito imahinasyon. Hindi ito sinadyang reflex. Nakita ito ng lahat. Nakita ito ng mata ni Don Rafael. Nang sandaling iyon, parang biglang nanumbalik ang lahat sa kanya. Ang unang yakap niya sa anak nang ipinanganak ito. Ang mga gabing naglalaro sila sa sala. Ang huling sandaling nagtalo sila bago tumungo si Santino sa bundok. At ngayon, sa hindi inaasahang himala, ang anak niyang inakalang hindi na babalik ay muling gumagalaw. Lumapit si Dr. Manlapig at marahang nagsalita. Sir, sa loob ng isang taon, wala kaming nakitang ganitong brain activity. Hindi namin maipaliwanag kung bakit ngayon lang ito nangyari. At hindi ko rin alam kung tanong ginawa ng batang yon. Biglang tumayo si Don Rafael at nilingon si Toti na nakaupo pa rin sa oridor, tahimik na nakayuko. Lumapit siya rito. Mabagal ang bawat hakbang at pagdating sa harap nito, tumigil siya. Bata, mahina ngunit buo ang boses ni Don Rafael. Anong pangalan mo ulit? Toti po. Lumuhod si Don Rafael sa harapan niya. Hindi niya alintana ang maruming suot ng bata. Hindi niya pinansin ang mata ng mga nanonood. Tiningnan niya ito sa mata. Sa katahimik na nagsalita, Salamat. Nagulat si Toti. Hindi siya makapagsalita. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Pero ang mga salitang yon, simple pero totoo, ay sapat upang tanggalin lahat ng pagod, gutom at sakit na dinala niya sa kanyang murang katawan sa lahat ng panahong siya'y lumalakad mag-isa. Pwede po ba akong bumalik?
Mahina niyang tanong. Tumango si Don Rafael. Hindi lang pwede. Simula ngayon, ikaw ang gusto kong makasama sa bawat araw ng paggising ng anak ko. At sa pagkakataong iyon, habang binabalot ng kaguluhan o pagkamangha ang buong ospital, isang tahimik na alaala ang nabuo na minsan sa 5 minutong ipinagkaloob ng isang ama sa isang batang palaboy, bumalik ang buhay sa isang anak na matagal nang sinuko ng lahat. Ang himala, marahil, ay hindi galing sa langit, kundi sa puso ng isang batang walang pangalan sa lipunan, ngunit may pananalig na kayang buhatin kahit ang isang bangkay na hinihintay na lamang ang wakas. Isang linggo matapos, ang hindi maipaliwanag na paggalaw ni Santino at ang unti-unting pagbabalik ng kanyang brain activity, nagmistulang press magnet ang Billarica Medical Center. Araw-araw ay may nakaabang na mga media crew sa labas. Ang mga security ay doble ang bantay at ang mga pasyente sa ibang departemento ay napapabaling ng tingin sa tuwing may bagong update ang binibigay ng tagapagsalita ng ospital. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang tanong ang paulit-ulit na umiikot. Paano ito nangyari? Sa isang pribadong silid sa ika-6 na palapag, magkaharap si Don Rafael at ang medical board ng ospital. Sa lamesa ay nakalatag ang mga resulta, MRI scans, EEG printouts, cardiac readings, pati mga psychological reports ng mga nurse at doktor na nakasaksi sa 5 minutong pagpasok ni Toti. Pero kahit anong linaw ng mga dokumento, wala pa ring diretsyong sagot. Ang pinakahuling evaluation mula sa neuro team sa Singapore ay nagsasabing spontaneous recovery due to deep subconscious stimulation, wika ni Dr. Manlapig. Pero hindi maipaliwanag kung paanong ang simpleng presensya ng isang bata na walang training o kontak sa pasyente ay nagdulot ng ganitong reaksyon. Kumbaga po sir, dagdag ng isang doktor, lahat ay hypothesis lang, walang konkretong medikal na ebidensya kung paano nangyari ito. Tumango si Don Rafael. Hindi na rin siya umaasa na may masasabing bago. Nakatingin lang siya sa mga papel, ngunit ang isipan niya ay wala roon. Nasa labas ng silid, himihintay ni Toti sa isang bangkong kahoy, tahimik, yakap ang retasong tela. Sa bawat tanong ng mga doktor, lalo lang niyang naiisip ang isang bagay. Hindi lahat ng sagot ay kayang ibigay ng siyensya. At baka minsan, ang tanging kailangan lang ay maniwala. Papanoorin natin muli ang CCTV footage, utos ni Don Rafael. Sa screen, kitang-kita ang pagpasok ni Toti, ang mahinang pagkanta ng dasal, ang pag-upo niya sa tabi ni Santino at ang unti-unting paggalaw ng daliri ng bata. Pinalakas pa ang audio feed, ngunit wala talagang naitalang salita maliban sa isang masinsinang panalangin na hindi marinig ng malinaw. Ang nakakagulat sir, sabat ng isang nurse. Hindi lang po si Santino ang gumalaw sa oras na yon. May isa pa pong pasyente sa kabilang wing na may Alzheimer's na biglang nagsalita pagkatapos ng halos 6 na buwan. Walang koneksyon, pero sabay ang oras. Napalingon si Don Rafael. Sabay? Opo, parehong eksaktong minuto. Parehong eksaktong oras. Doon na siya napabuntong hininga. Ipadala ang CCTV na yan sa mga konsultant sa US. Sabihin ninyo, gusto kong malaman ang lahat ng pwedeng mangyari sa mga oras na yon. Anong klaseng electromagnetic pulse? Anong uri ng signal interference? Anuman paliwanag o kahit man lang pagtatangka sa paliwanag. Habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga doktor, si Toti ay hindi na pinabalik sa lansanan. Pansamantala siyang tinutuluyan sa isang maliit na kwarto sa ospital mismo. Hindi man kasing ganda ng VIP suite, pero mas malinis at mas tahimik kaysa sa ilalim ng tulay na kanyang dating tinutulugan. Tuwing umaga, dinadalaw niya si Santino. Pinapakinggan ang mga nurse na nagkukuwento sa kanya kung paano unti-unting bumibilis ang tibok ng puso ng binatilyo. At sa tuwing dadalaw siya, tanging hawak pa rin niya ay ang retasong tela na pinagdasalan niya noon. Isang gabi, habang mag-isang nakaupo sa veranda ng ospital, nilapitan siya ni Don Rafael. Toti, mahinang sabi nito, "Kumusta ka?" Ngumiti si Toti. "Ayos lang po ako. Salamat po sa kwarto. Salamat sa pagkain. Pero kung pwede po, gusto ko pong manatili sa simbahan kapag gumaling na si Santino. Gusto ko pong bumalik doon."
Napatingin si Don Rafael sa bata. Bakit? Doon po kasi ako unang nakaramdam na totoo ako. Bawat panalangin ko po, kahit walang kasiguraduhan, naririnig ko yung sarili ko. Parang, may sinbi ako. Hindi ko po hiniling na maging sikat o mapansin. Gusto ko lang pong makatulog ng payapa. Alam kong may nagbago sa buhay ng iba kahit sandali lang. Tahimik si Don Rafael. Pinanood niya si Toti na tinititigan ang ilaw ng ospital sa kalayuan. Isang batang walang pamilya, walang record, walang sino man sa likod niya. Pero may bitbit na kabutihan na hindi kayang ituro ng paaralan. Alam mo bang, kapag gumaling ang anak ko, gusto ko siyang maging kagaya mo? Wika ni Don Rafael. Wag po, mas mabuti pong maging kagaya po siya ng ina niya. Mabait po yun, sabi nila. Hindi mo kilala ang ina niya, sagot ni Don Rafael, ngunit may lungkot sa boses. Ni hindi ko nga alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya ang pagkawala ng ina niya. Hindi ko rin alam kung anong klaseng ama ang babalik sa kanya kapag magising siya. Pero may isa po kayong ginagawa na alam kong tama, sagot ni Toti. Hindi po kayo sumusuko. Tumango si Don Rafael, dahan-dahang tinapik ang balikat ng bata, saka tuluyang umalis. Kinabukasan, habang naghahanda si Toti na muling bumisita sa ICU, nilapitan siya ng isang matandang babae na staff ng records department. Iho, wika nito, pinahanap kita sa sistema, walang birth certificate. Wala kang record, pero may lumang file dito, galing sa dating ospital na nasunog. Kumakabog ang dibdib ni Toti. Ano pong nakalagay? Isang lumang larawang idinikit sa papel. Isang baby boy, may ID ng isang nurse na may apelyidong Villarica. Ang pangalan ng nurse na ito, si Nurse Teresa Villarica. Pangalawang pinsan ni Don Rafael at matagal na siyang patay. Pero sabi ng mga record, may anak siyang iniligtas bago siya namatay. Napatingin si Toti sa larawan, nanginginig ang kanyang kamay. Hindi niya alam kung siya nga ang batang yon. Pero kung totoo man, mas malalim pa pala ang koneksyon nilang dalawa ng batang si Santino. At hindi lang dasal ang nag-uugnay sa kanila. Baka dugo, baka tadhana, o baka isang nakalimutang pangako ng isang ina sa dalawang anak na kailanman ay hindi niya kayang iwan. Madaling araw, habang tahimik pa ang buong ospital at tanging mga ilaw ng hallway lang ang bukas, marahang binuksan ni Toti ang lumang folder na ibinigay ng matandang record staff. Sa loob nito, isang piraso ng punit na birth record, may mantsa ng lumang sunog sa gilid, at isang litrato, itim at puti, ng isang babaeng nakasuot ng nurse uniform may hawak na sanggol. Sa likod ng larawan, sulat kamay, sa anak kong si Mateo, ipagpaumanhin mo kung hindi kita kayang isama sa kabilang buhay. Mahal kita. Tumigil ang mundo ni Toti. Mateo, iyon ang nakasulat na pangalan sa birth record. Ipinanganak sa parehong taon ng kanyang tinatayang edad. At ang babae, ang mga mata nito, ang hugis ng labi, tila salamin ng mga panaginip niyang di niya mawari ang pinanggalingan. Mangselo, pabulong na usal niya, halos hindi makapaniwala. Ito ba yun? Ako ba to? Mabilis niyang nilapitan ang lumang cellphone na ibinigay sa kanya ni Don Rafael. Tumawag siya. Walang video, pero narinig niya ang boses ng matanda sa kabilang linya. Anong oras na to, Toti? May nangyari ba sa ospital? Hindi po, pero may kailangan po akong itanong. Manselo, Mateo ba talaga ang tunay kong pangalan? Nagkatahimikan sa linya. Walang tugon. Manselo, totoo po ba to? Anak po ba ako ni Teresa Villarica? Bumuntong hininga si Manselo sa dulo ng linya. Mahaba at mabigat. Matagal ko nang alam na darating ang araw na yan. Oo, Toti, Mateo ang tunay mong pangalan. At oo, ikaw ang anak ni Teresa Villarica. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Dahil hindi ka pa handa at dahil pinangako ko sa nanay mo. Pinangako kong palalakihin kita ng malayo sa kaguluhan ng pamilya nila. Akala ko, sa lansangan, sa tahimik na buhay, magiging ligtas ka. Lumuhod si Toti sa tabi ng kama at hawak ang larawan. Totoo po ba na namatay siya sa sunog? Oo,
Nasa duty siya sa ospital na yon nang sumiklab ang apoy. Alam niyang hindi siya makakalabas. Pero bago siya tuluyang masunog, may inabutan siyang isang utility personnel. Ikaw yon. Ipinahawak ka niya at pinakiusapan na ilabas ka. Ilang minuto lang ang pagitan. Pagdating sa labas, hinimatay yung lalaki. At ikaw, iniwan ka sa bangketa. Ako ang nakakita sa'yo. Nabingi si Toti sa mga salitang iyon. Lahat ng palaisipan sa loob niya, ang panaginip, ang nurse, ang boses, unti-unting nabigyan ng hugis at pangalan. Bakit hindi ako kinuha ng mga Villarica? Tanong niya. Hindi alam ni Don Rafael. Nang mamatay ang pinsan niyang si Teresa, ang tanging alam nila'y pareho kayong nasawi sa sunog. Wala ni isa sa kanila ang nakakita sa'yo ulit. Pero bakit hindi niyo sila sinabihan? Dahil isa akong mahirap, isa akong albularyo. Hindi ako paniniwalaan at natakot akong kunin ka at ilagay sa mundong hindi mo pa naiintindihan. Kaya pinili kong palakihin ka sa lansangan. Mas mahirap, oo, pero malaya. Walang ibang narinig si Toti kundi ang paghagulgol ng sarili niyang paghinga. Na yun ay alam na niya kung bakit tila pamilyar sa kanya ang mga mata ni Don Rafael. Kung bakit hindi siya mapalagay tuwing napapadaan sa ospital. Kung bakit, sa kabila ng lahat, hindi siya kailanman nawalan ng pag-asa. Sa kabilang banda ng ospital, si Don Rafael ay nakaupo sa tabi ng anak niyang si Santino. Na yun, mas mabilis nang kumikilos ang mga daliri nito at paminsan-minsan ay napapaikot ang ulo sa isang direksyon. Hindi pa ito lubos na mulat, ngunit batid ng ama na unti-unti na itong bumabalik. Napatingin siya sa may pintuan ng ICU. Naroon si Toti, nakahawak sa larawan. Dahan-dahang lumapit ito. Sir, mahina niyang tawag. Toti, anong nangyari? May gusto po akong ipakita. Iniabot niya ang larawan. Ito po ang nanay ko, si Teresa Villarica. Kinuha ni Don Rafael ang litrato. Nang tumama sa kanya ang imahe ng pinsang si Teresa, hindi niya naitago ang panginginig ng kamay. Saan mo ito nakuha? Ito po ang iniwan niya sa record bago siya namatay. Ayon po sa matandang kumuha sa akin, siya po ang nagligtas sa akin mula sa sunog. Ako po si Mateo, ang anak ng pinsan niyo. Ang nawawalang anak ni Teresa. Parang biglang binuksan ang pinto ng nakaraan. Si Don Rafael ay napatayo. Pinagmasdan niyang maigi si Toti. Ang hugis ng mata, ang ilong, ang kilay. Lahat ay may bakas ng kanilang lahi. Mateo, bulong niya. Hindi ko alam, wala kaming ideya. Hinanap namin siya, pero sabi ng mga rescuer, parehong nasawi sila ng nanay niya. Hindi po totoo, buhay po ako. Pinalaki ako ni Mang Celo sa lansangan. Tinuruan niyang manalangin, tumulong, at matutong lumaban kahit walang pangalan. Muling umupo si Don Rafael. Tinakpan niya ng kamay ang kanyang mukha at sa unang pagkakataon, tumulo ang luha. Kung alam ko lang na may pamangkin akong lumalakad sa kalsada na nakatira sa ilalim ng tulay. Hinawakan ni Toti ang larawan at inilagay sa mesa sa tabi ng kama ni Santino. Kung totoo man pong pamilya tayo, hindi ko po kailangan ng kayamanan. Gusto ko lang pong malaman kung sino ako at kung bakit ako naniniwala kay Santino. Tumayo si Don Rafael, lumapit sa kanya. Marahang niluhuran ang bata. Niyakap ito mahigpit, buo. Parang niyayakap ang nawawalang bahagi ng kanyang pagkatao. Mula ngayon, hindi ka na palaboy, wika niya. Mateo o Toti, anak ka ng Villarica. At simula ngayon, hindi ka na mag-isa. Makalipas ang ilang araw, mula nang umalingaw-ngaw ang revelasyong si Toti, o Mateo, ay anak ng yumaong si Nurse Teresa Villarica. Unti-unti nang nagbago ang kilos ng mga tao sa ospital. Kung dati tinitingnan lamang siya bilang isang maruming batang palaboy na nagkamaling makapasok sa isang institusyong para sa mayayaman, ngayon ay sinasalubong siya ng magagalang na staff, tinatawag sa apelidong Villarica, at may personal na bantay na inatasan ni Don Rafael mismo. Ngunit kasabay ng pagsikat ng kwento niya sa publiko ay ang pag-usbong ng mga taong nais siyang pabagsakin sa isang meeting sa main boardroom ng Villarica Group of Companies. Nakatayo sa harap ang isang babaeng nasa late 50s, si Mrs. Leticia De Vera, isang kilalang miyembro ng board
na matagal nang kaagaw ni Don Rafael sa mga corporate decision. Kasama niya ang kanyang abogadong si Attorney Sonico at ilang kasangga sa loob ng board. Hindi nating pwedeng hayaan na magpadala sa emosyon si Don Rafael. Matigas ang tono ni Leticia. Nagpakalat siya ng isang istoryang hindi pa beripikado. Wala tayong malinaw na DNA test. At ngayon, dinadala niya ang isang batang palaboy sa loob ng ospital, ipinalalabas na anak ng kanyang pinsan, at pinupuri pa sa media na tila isang propeta. Mrs. De Vera, putol ni Attorney Sonico, malinaw ang posisyon ninyo. Ngunit sa ngayon ang public opinion ay pabor kay Don Rafael. Ang Villarica Foundation ay biglang tumaas ang donasyon ng 400% mula nang lumabas ang balita tungkol sa milagro sa ICU. Exactly, sagot ng isa pang board member. Kung sasabayan natin ang narrative na pakuyom ang kamao ni Leticia, hindi pangalan ang hanap ko, kontrol. Sa kabilang banda ng syudad, abala si Don Rafael sa pagtutok sa kalagayan ni Santino. Sa tulong ng mga therapist, unti-unti nang gumagalaw ang mga paa at kamay ng binatilyo. Minsan ay bumubuka na ang bibig nito, nagmumungkahing may mulat ng koneksyon sa paligid. At sa bawat araw, si Toti ay naroon sa tabi niya, nagbabasa ng simpleng kwento, o minsan ay tahimik lang na nakaupo at hawak ang lumang retasong tela sa palad. Mateo, tawag ni Don Rafael isang gabi habang nakaupo sila sa isang bench sa rooftop ng ospital. Alam kong hindi mo ginusto ang lahat ng to, pero kung handa ka, gusto kong ipakilala ka sa board bilang isang Villarica. Hindi para ipagyabang, kundi para mabigyan ka ng karapatan na hindi na maulit ang ginawa nila sa'yo noon. Ang hindi po ako sanay sa ganun, sir, sagot ni Toti. Pero kung makakatulong po ako sa iba, bakit hindi? Marami kang matutulungan at sisiguraduhin ko walang sino man ang muling yuyurak sa pangalan mo. Ngunit hindi alam ni Don Rafael na sa likod ng bawat kamera, may mga tao nang gumagalaw upang sirain ang batang matagal na nilang hinusgahan. Kinabukasan, isang email ang kumalat sa mga medical group at press, nagpaparatang na si Toti ay hindi talaga anak ni Teresa Villarica, kundi isang batang magnanakaw na ginamit ang ospital upang makapanlamang. Kalakip sa email ang mga lumang CCTV photo mula sa isang grocery store kung saan nakitang kumukuha si Toti ng expired na tinapay. Gumulong sa social media ang balita. May mga netizens na agad naniwala at sa ilang comments ay tinawag siyang mandarayang palaboy at scripted na himala. Isang gabi, habang naglalakad si Toti pauwi sa temporary dorm ng ospital, may lalaking tumapik sa kanya. Hoy! Villarica daw, pero pulubi pa rin ang amoy. Huwag kang magpanggap, bata. Hindi ka karapat-dapat. Tinitigan lang ni Toti ang lalaki, hindi sumagot. Sa halip, marahang nilampasan ito at nagpatuloy sa paglalakad. Sa ospital, sumabog ang galit ni Don Rafael. Sinong may gawa ng leak na ito? Pasigaw niyang tanong sa security team. Hanapin niyo lahat ng posibleng source, pati board meeting logs, lahat. Lumapit ang Chief Legal Officer ng ospital. Sir, may bagong ebidensya po. Isa sa mga empleyado ni Mrs. De Vera ang nag-forward ng email galing sa private domain niya. Ilabas ang buong report at ihanda ang ethics complaint. Hindi ako papayag na yurakan ang batang yun muli. Ilang araw pagkatapos, personal na humarap si Don Rafael sa isang press conference. Nakatayo sa likod niya si Toti, nakaayos sa simpleng polo at maong, hawak pa rin ang retasong tela. Ang batang ito, wika ni Don Rafael sa harap ng kamera, ay hindi kailanman humingi ng atensyon. Hindi siya nagpakilala sa akin para hingin ang yaman ko. Hindi siya dumulog sa media para gumawa ng kwento. Siya ay simpleng batang naniwala na ang isang walang pag-asang katawan ay pwedeng gumaling. At dahil sa kanyang pananampalataya, gumalaw ang anak ko. Isang bagay na hindi nagawa ng lahat ng eksperto sa loob ng isang taon. Nagpalakpakan ang ilang mamamahayag. Sa gitna ng lahat ng kritisismo, ang mensahe ni Don Rafael ay tumama sa puso ng marami. Lumapit si Toti sa mikropono at bagamat maninginig, nagsalita. Hindi po ako perpekto. Totoo po, nagnakaw ako ng tinapay noon. Gutom po ako. Hindi ko po ipinagkakaila yon. Pero hindi ko po ginamit ang panalangin ko
para makuha ang gusto ko. Ginawa ko lang po yun dahil alam kong kung may mangyayari man, hindi dahil sa akin, kundi dahil may nakarinig sa panalangin ko. At sa dulo ng press conference, isang mensahe lang ang tumatak sa puso ng bayan, na minsan, ang totoong milagro ay hindi ang paggaling ng isang may sakit, kundi ang pagbubuo ng isang pusong giniba ng mundo, ngunit muling tinayo ng pananalig at pagmamahal. Parang huminto ang oras. Nakaupo si Toti sa tabi ng kama, binabasa ng mahina ang isa sa mga kwento niya. Isang batang ulila ang umupo sa ilalim ng puno, habang hinihintay ang kanyang nanay na hindi na kailanman babalik. Bigla siyang natigilan. Narinig niya ang tunog ng bahagyang pagkilos. Mabilis niyang nilingon si Santino at doon niya nakita, sa unang pagkakataon, ang unti-unting pagbuka ng mga mata nito. Dahan-dahan, parang mabigat, parang may takot, pero malinaw. Gising si Santino. "Sir! Sir!" Sigaw ni Toti habang mabilis na tumayo at kumaripas palabas ng silid. Nagkagulo ang buong floor. Tumakbo ang mga nurse, sinundan ng mga doktor. Pinuno ng ingay ang dating tahimik na koridor. Si Dr. Manlapig ay agad nagpaskan at si Dr. Clarice ay personal na sumilip sa mata ni Santino gamit ang flashlight. Sumisigaw ang nurse station sa radyo. "Code Orange! Code Orange!" Sa loob ng ICU, nakapaligid ang lahat kay Santino. Hawak ng isa sa mga nurse ang braso nito, pinupulsuhan. Ang iba ay nagsusuri ng reflexes, kinukuhanan ng oxygen level, temperature at brain response. At sa gitna ng kaguluhan, nakaitig lang si Santino sa kisame. Tahimik, ngunit mulat. "Mr. Villarica, bilis! Tinatawagan si Sir Don Rafael," sigaw ng isang staff. Sa loob lamang ng ilang minuto, dumating si Don Rafael, halos hindi mapakali sa elevator, at dumiretso sa ICU. Pagkapasok niya, nakita niya si Santino, nakadilat, bahagyang gumagalaw ang mga daliri at tila pilit iniintindi ang paligid. "Anak," halos hindi makalabas sa bibig niya ang salita. "Santino, ako to, si Papa." Napalingon si Santino, marahan, mahina pa ang leeg. Pero nang magkatinginan sila, mula sa mata ng binata ay dumaloy ang isang butil ng luha. Mabagal, matagal, ngunit totoo, buo. Napaluhod si Don Rafael sa tabi ng kama. Hinawakan ang kamay ng anak na hindi niyang nakita sa huwarang anyo nito sa loob ng 1 taon. "Salamat, anak, salamat." Sa gilid ng silid, nandun si Toti, nakasiksik, tahimik lang na nanonood. Ayaw niyang makialam sa tagpong iyon. Hindi niya gustong agawan ng sandali ang ama at anak na ngayon lang muling nagkausap kahit walang salita. Pero si Santino, matapos titigan ang kanyang ama, ay muling lumingon kay Toti at sa mahina at basag na tinig, halos paungol, ay bumigkas ng, "Alam ko siya." Napatingin si Don Rafael sa anak at sumunod ang tingin niya kay Toti. "Santino," tinig ni Don Rafael puno ng pagtataka. "Paano mo siya kilala?" "Kita ko siya." Mahina pa rin ang boses ni Santino. "Sa panaginip ko, gabi-gabi." Napahawak si Toti sa dibdib niya. Hindi siya makapaniwala. Mula sa pagkakaupo niya, unti-unti siyang lumapit. Walang luho, walang drama. Tumigil lang siya sa gilid ng tama. Marahang tumango. "Ganon din po ako. Gabi-gabi rin po kita nakikita." Huminga ng malalim si Santino. Sa kanyang kahinaan, pinilit niyan isara ang kanyang mga mata. 2 luha pa ang gumuhit sa pisngi niya. Si Dr. Manlapig ay nakatayo sa tabi. Tiningnan si Don Rafael. "Sir, ang ganitong kalagayan, ayon sa ating team, ay hindi na maaaring tawaging vegetative state. Malinaw ang response. May memory, may recognition, at higit sa lahat, may emosyon." Biglang bumuhos ang mga tanong. Sa ospital, sa boardroom, sa media. Paano nangyari ito? Bakit sa tagal ng walang progreso, biglang nagising ang pasyente? At bakit ang taong una niyang hinanap ay hindi doktor, hindi ama, kundi isang batang palaboy? Ilang gabi ang lumipas, hindi makatulog si Don Rafael. Sa loob ng kanyang opisina, binubuklat niya ang mga lumang larawan ni Teresa, kapatid ng kanyang ina, isang mabuting nurse, matagal nang nawala.
Doon niya napagtanto ang lalim ng koneksyon. Ang batang kinukupkup niya ngayon ay hindi lang basta milagro ng dasal. Ito ay muling pagbubuo ng pamilyang matagal nang nawasak ng kasinungalingan at sakuna. Sa isang maulan na gabi, habang magkasamang nakaupo sa lounge sina Toti at Don Rafael, sabay silang tahimik. Walang salita sa loob ng ilang minuto. Ikaw ang unang taong binanggit ng anak ko pagmulat niya. Mahinang sambit ni Don Rafael. Hindi ko po alam kung bakit, sagot ni Toti. Pero sa puso ko, parang noon pa lang, kilala ko na po siya. Tumango si Don Rafael. Baka may mga koneksyon talaga sa mundo na hindi kayang ipaliwanag. Hindi ng siyensya, hindi ng batas, kundi ng puso. At sa sandaling iyon, muling lumingon si Toti sa ospital, sa kwartong iyon kung saan muling dumilat ang mga mata ni Santino. Ika-12 araw mula nang pumasok si Toti sa ICU ng Villarica Medical Center, bumangon ang isang umagang matagal nang hinihintay. Tulad ng karaniwan, 6:00 pa lang ay nandoon na si Toti sa silid ni Santino. Dala ang lumang kwaderno na puno ng mga panalangin, kwento at ilang simpleng tula na isinulat niya sa ilalim ng ilaw poste noong siya'y nasa lansangan pa. Tahimik ang silid gaya ng dati. Ang mga monitor ay regular ang pintig. Ang tubo ay maayos pa rin sa pagkakabit. At ang katawan ni Santino, bagamat manipis at maputla, ay unti-unti nang nagkakaroon ng sigla. Hindi man ito ramdam ng lahat, para kay Toti, bawat araw ay parang isang maliit na tagumpay. Isang kumpas ng tadhana na nagsasabing lumalaban pa si Santino. Ngunit sa araw na iyon, dahil minsan, ang pinakamalaking himala ay hindi yung paggaling ng katawan, kundi ang pagbubukas ng mata ng isang kaluluwa sa katotohanang hindi niya kailanman inaasahang mararamdaman. Na may taong di niya kilala, handang lumaban para sa kanya, kahit walang utang, kahit walang pangalan, kahit walang dahilan, kundi panalangin. Matapos ang ilang linggo ng patuloy na paggising at unti-unting pagbalik ng lakas ni Santino, naging normal na ang presensya ni Toti sa loob ng ospital. Hindi na siya itinuturing na bisita o isang milagrosong palaboy. Para sa marami sa ospital, siya na ngayon ang batang nagpapaalala na may mga bagay sa mundo na mas matimbang kaysa sa diploma, estado at yaman, ang paninindigan at malasakit. Isang araw, habang naglalakad si Don Rafael at si Toti sa garden area ng ospital, huminto ang matanda at tumingin sa batang halos kaedad lang ng anak niya. Mahinang ihip ng hangin, amoy ng bagong dilisig na halaman, at tanaw ang mga rosas na itinanim ni Teresa noong nagtatrabaho pa ito roon. Mateo, mahina ngunit buo ang tawag ni Don Rafael. Ayokong matapos ito ng ganito lang. Gusto kong malaman mo na hindi kita tinatrato bilang utang na loob. Hindi rin kita tinutulungan dahil anak ka ng pinsan ko. Gusto kong malaman mo, mahalaga ka hindi dahil sa milagro. Mahalaga ka dahil ikaw. Nagkatinginan sila ni Toti. Hindi ito sanay sa mga ganitong usapan, pero sa bawat salitang binibitawan ni Don Rafael, parang unti-unting natutunaw ang pader na matagal na niyang itinayo para ipagtanggol ang sarili mula sa mundo. Sir, hindi ko po kailangan ng kapalit. Ang gusto ko lang po, makapag-aral, kahit po simpleng kaalaman lang sa pag-aalaga, sa pag-unawa ng katawan ng tao, sa paghawak ng pasyente. Ngumiti si Don Rafael. Hindi ka simpleng bata, Mateo. Pero kung iyan ang gusto mo, ibibigay ko. Kinabukasan, opisyal nang pinakilala ni Don Rafael si Mateo Toti Villarica sa Villarica Foundation bilang isa sa mga scholar. Sa isang simpleng seremonya sa function hall ng ospital, pinirmahan ng kasunduan. Isang full scholarship na sumasaklaw hindi lang sa eskwelahan, kundi pati na rin sa training, exposure sa mga medical seminar, at mentoring mula sa ilang piling doktor ng ospital. Habang pinapirma si Toti sa dokumento, nanginginig ang kanyang kamay.
Hindi pa siya kailanmang humawak ng ballpen na ganun kamahal. Hindi pa siya kailanman naglagay ng pirma sa kahit anong papel na may legal na halaga. Ngunit ang pinaka nakakapanibago sa lahat ay ang damdamin. Ang pakiramdam ng pagiging lihipi mo. Ang pagiging kabilang sa isang bagay na totoo. Sa mga sumunod na linggo, pinapasok si Toti sa mga orientation ng medical field. Sa una, na-overwhelm siya. Iba ang mundo ng ospital sa lansangan. Sa lansangan, sinisilip niya lang ang sakit ng tao sa kanilang muka. Iniintindi kung may lagnat o sakit sa tiyan base sa hikbi at hingal. Pero dito, may anatomical terms, may diagnostic charts, may dosage computations. Hindi ko po ito kaya. Bigkas niya minsan habang nakaupo sa gilid ng library. Ang dami pong hindi ko alam. Hindi po ako marunong magbasa ng mahahabang termino. Hindi ko po kayang sabayan ang mga batang sanay sa school. Ngunit dumating si Don Rafael, sabay ng dating ni Mang Celo, na tinawag upang bumisita mula sa probinsya. Magkasamang lumapit ang dalawang matanda kay Toti. Hindi mo kailangang sabayan sila, wika ni Mang Celo habang tinatapik ang balikat ni Toti. Dahil iba ang lakas mo. Ang iba natuto sa libro, ikaw natuto sa puso. At ang hindi tinuturo sa school, ikaw ang may dala. May photographic memory ka, anak. Dagdag ni Don Rafael. Ayon sa mga pagsusuri ng psychologist, may kakayahan ka palang maalala ang eksaktong galaw ng kamay ng isang tao habang ginagawa ang isang medical procedure. Isang beses mo lang makita, kaya mong ulitin. Hindi kaya yan ng ordinaryong estudyante. Napanganga si Toti. Hindi ko po alam na may ganun ako. Ngayon alam mo na, sagot ni Don Rafael, at kami ang magiging gabay mo para hindi masayang ang biyayang yan. Dahil doon, ipinagpatuloy ni Toti ang training. Hindi siya pinilit na sumabay sa tradisyonal na aralin. Sa halip, binigyan siya ng espesyal na mentor. Si Nurse Jenny, isa sa mga masusungit noong una, ngunit ngayon ay tagahanga na niya. Sa bawat shift, pinapanood ni Toti ang mga basic procedure, injection, wound cleaning, catheter insertion, IV line setting. Sa loob ng isang buwan, kaya na niyang ipaliwanag kung paano ginagawa ito. At higit sa lahat, alam niya kung kailan hindi ito dapat gawin. Isang araw, may emergency case na bata mula sa palengke. Nabundol ng motorsiklo at nawala ng malay. Walang available na doktor sa ER. Tumakbo si Toti, nagpisinta. Sa tulong ng kanyang obserbasyon at pinagsamang kaalaman, siya ang nagbigay ng paunang assessment, low blood pressure, signs of internal bleeding, at ini-request ang urgent ultrasound. Nang dumating ang doktor, tinanong siya, sinong nagbigay ng initial assessment? Yung bata pong si Toti, sagot ng nurse. Tama lahat ang readings. Tumingin ang doktor sa kanya. Pagkatapos ay lumapit at kinamayan siya. Kung may ganitong sense ang lahat ng bagong nurse, mas kaunti ang mamamatay sa emergency room. Napayuko si Toti. Hindi sa hiya kundi sa kababaang loob. Ang dating batang pinandidirihan at tinatawag na magnanakaw, nagiging dahilan upang mabawasan ang luha sa ospital. Kinagabihan, habang nililinis niya ang retasong tela at ibinabalik ito sa bulsa, tiningnan niya ang kwarto ni Santino, na ngayon ay tuluyan ng nakakatayo sa tulong ng walker. Ipagpapatuloy ko to, bulong niya. Hindi dahil gusto kong sumikat, hindi dahil gusto kong maging bilyarika, kundi dahil minsan, ako rin ay gumising sa isang kama ng kawalan at may isang dasal lang ang naging dahilan para mabuhay muli. Sa pagtaas ng reputasyon ni Toti, hindi lang sa loob ng ospital, kundi maging sa buong Bilyarica Group, mas lalong sumidhi ang galit at pagkabahala ni Mrs. Leticia de Vera. Ang bawat news segment na nagpapakita ng batang minsang nasa lansangan, ngunit ngayoy itinataas sa entablado ng medical talks, ay tila parang putsilyong unti-unting pumupunit sa matagal na niyang binubuo. Ang planong sakupin ang buong Bilyarica Empire sa oras na mawalan ng tagapagmana si Don Rafael. Nang umabot sa balita sa kanya na binabalak ni Don Rafael na gawing legal na tagapagmana si Mateo Bilyarica, si Toti,
Hindi na siya nakatiis. Pinatawag niya ang kanyang personal assistant. Dumiskarte ka, maghanap ka ng butas sa bata. Kailangan kong may hawak sa leeg niya bago pa man tuluyang pumanig sa anya ang board. Mariin niyang utos. Ma'am, halos wala pong papel na maibalik sa background niya. Wala siyang birth certificate, wala siyang permanent address, wala siyang kahit anong kaso, sagot ng assistant habang nilalapag ang isang folder sa mesa. Pero napakunot ang noo ni Leticia. Pero ano? May hawak pong video ang isang dating tauhan ng ospital, isang dating janitor, ipinagbibili sa black market. Hindi raw ito official record, pero maangkuha mula sa surveillance camera noong bago pa lang si Toti sa ospital. Kuha nyo agad, bayaran nyo. Ilang araw ang lumipas, isang anonymous video ang kumalat sa ilang gossip blogs at low-tier media outlets. Kitang-kita si Toti sa loob ng utility room ng ospital. Tila may kinukuhang tinapay at tubig mula sa kabinet. Kahit wala siyang ginawang masama, ang frame ng video ay dinisenyong parang magnanakaw siya. At ang headline, Totong Milagro o Modus? Palaboy na umanong tagapagmana na sangkot sa questionableng kilos. Kumalat ito sa social media, mabilis, mapanghusga. Sa comment section, muli na namang nagsulputan ang masasakit na salita. May mga nagtatawag na palaboy na scammer, milagro raw pero puro drama, at gamit ang emosyon para yumaman. Nang makarating ang balita kay Don Rafael, agad niyang pinatawag ang legal team. Sa loob ng opisina niya, pinanood nila ang buong video. Tahimik ang lahat habang inuulit-ulit ang ilang segundo ng footage. Si Toti nakayuko habang pinupunasan ang isang styrobox na may tinapay. Inilalagay ito sa papel at nag-iiwan ng maliit na sulat. Pagkatapos ng video, inabot ng legal head kay Don Rafael ang isang kasulatan na nauha sa archive ng ospital. Isang logbook entry. Sir, ito po ang patunay. Hindi siya nagnakaw. Ipinag-utos sa kanya ng isa sa mga doktor na maglinis sa room na yan at mag-ayos ng pagkain para sa mga pasyente. Ito po ang sulat niya. Para sa batang di kumakain, iniwan ko po ang tinapay na ito. Sana po makatulong kahit kaunti. Toti, napapikit si Don Rafael. Ihanda ang kaso. Sira na ang pasensya ko. Gusto ko ng formal na reklamo laban sa sino mang nasa likod ng paninira. Habang abala ang legal team, si Toti ay nanatili pa ring kalmado. Hindi siya nagreklamo, hindi siya nagtago. Bagkus, tinuloy pa rin niya ang trabaho sa loob ng ospital. Tumulong sa outreach ng foundation, nag-asiste sa mga bagitong nurse at naging kaagapay ng mga doktor sa kanilang medical mission sa probinsya. Isang umaga, habang nasa silid siya ng isang batang may leukemia, dumating si Don Rafael kasama si Dr. Clarice. Akala ni Toti ay may panibagong training na naman. Ngunit laking gulat niya nang inilabas ng doktor ang isang official letter mula sa Ethics Committee ng Villarica Board. Mateo, sabi ni Don Rafael, mula ngayon ikaw na ang opisyal na youth consultant ng Villarica Foundation. At ito, sabay abot ng folder, ay opisyal na reklamo ng paninirang puri na isinampa namin laban kay Mrs. Leticia de Vera. Pero hindi ko po hiningi ito. Hindi mo kailangang hilingin. Karapatan mo itong ipaglaban. Kasabay ng pagsampa ng reklamo, isa-isang lumabas ang ebidensiya laban kay Mrs. de Vera. Tax manipulation, corporate fraud at pag-abuso sa confidential data ng ospital. Ipinatawag siya ng Securities and Exchange Commission at hindi nagtagal, isinampa na rin sa korte ang kaso ng pagnanakaw sa pondo ng foundation. Laking gulat ng publiko. Ang matagal nang iginagalang na board member, ngayoy lumuluhod sa harap ng batas. Hindi siya makapaniwalang ang batang hinamak-hamak lamang niya ay ang parehong batang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Sa isang press conference na dinaluhan ng mga media at ilang charity organizations, umakyat si Toti sa entablado, hindi nakabarong, kundi nakasimpleng polo lang. Ang mga mata niya'y hindi puno ng galit, kundi ng pasensya. Hindi ko po ginawa ang lahat ng ito para ipahiya ang sinuman. Mahinahong wika niya. Ang gusto ko lang po ay isang mundong hindi nahuhusga sa tao batay sa itsura,
o nakaraan. Hindi po ako perpekto, pero hindi po ako masama. At sana po, sa halip na magpakalat ng paninira, piliin nating magpakalat ng panunawa. Tumayo ang buong crowd at nagbigay ng palakpakan. At sa gitna ng lahat ng iyon, tahimik lang si Don Rafael na nakaupo sa harapan. Pinagmamasdan ang batang minsan ay tinanggihan niya sa gate ng ospital. Ngayoy isang simbolo ng pagbangon at higit sa lahat ng katotohanan. Dahil ang totoo, ang pag-angat ng isang batang hinamak ay hindi kailanman kayang sirain ng kasinungalingan. At ang batang iyon, si Mateo, ay hindi na kailanmang ituturing na palaboy. Dahil sa bawat puso ng mga natulungan niya, siya ang tunay na tahanan ng pag-asa. 2 buwan makalipas ang opisyal na paggising ni Santino, nagbago ang sigla ng buong Villarica Medical Center. Dati itong ospital na puno ng katahimikan, kung hindi man ay parang pagod sa kabiguan. Ngayon, araw-araw ay may bumibisita mula sa ibang mga ospital, mula sa media, at mula sa iba't ibang bahagi ng bansa upang makita ang tinaguriang himala ng panalangin at pagkakaibigan. Ngunit higit sa lahat, isang bagong kabanata na rin ang sinimulan ni Santino sa kanyang sarili. Isang bagong pagbangon na hindi lamang pisikal, kundi buong-buong pagbalik sa pagiging buo. Hindi naging madali ang rehabilitasyon. Ang katawan ni Santino ay halos 1 taon na nakahiga. Hindi nagamit ang mga palamnan at kinailangan niyang bumalik sa pinaka-basic na mga galaw. Pag-angat ng braso, pag-ikot ng ulo, at pinakamatagal sa lahat, ang muling pagtayo sa tulong ng mga therapist at ni Toti na hindi kailanman umalis sa kanyang tabi. Araw-araw ay tila unti-unting binubuo ang isang Santinong bagong likha, hindi lang ng medisina kundi ng pananampalataya at malasakit. Isang umaga sa therapy hall, habang nakatayo sa harap ng parallel bar si Santino, pinapanood siya ni Toti mula sa upuan, hawak-hawak ang stopwatch na ibinigay ng kanyang trainer. "Ready ka na?" tanong ni Toti, miniting pilit. "Oo naman," sagot ni Santino, medyo seryoso pero kita ang kilig sa mata. "Kung kaya mong maglakad sa ilalim ng tulay ng walang sapatos, wala akong karapatang umatras sa parallel bars." Tumawa si Toti. "Iba naman yun. Ang tulay, hindi tinuturuan. Eto, may instructor pa." Unti-unting umangat si Santino, humawak sa bakal at dahan-dahang inilapat ang kaliwang paa. Pagkatapos ng ilang segundong paghinga, isinunod niya ang kanan, 1 hakbang, 2. Nang makarating siya sa dulo, hindi niya napigilang mapaluha, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa katotohanang akala niya hindi na niya ito muling mararanasan. "Mateo," mahina niyang bulong habang nakatingin kay Toti, "kung hindi dahil sa iyo, baka hindi na ako muling tumingin sa umaga." "No," sagot ni Toti, nakangiti. "Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi ko rin naintindihan ang halaga ng bawat hakbang." Bilang bahagi ng kanilang recovery process, isang araw ay naisip ni Don Rafael na dalhin ang dalawa sa lugar ng pinanggalingan ng lahat, ang bundok kung saan nangyari ang aksidente ni Santino. May alinlangan sa simula, ngunit tinanggap ito ni Santino bilang hakbang ng pagtanggap. Habang si Toti ay tahimik lamang na sumama, dala ang reasong tela na tinahinan niya upang maging isang maliit na bandana na palagi niyang isinusuot sa bulsa ng kanyang jacket. Pagdating nila sa itaas ng bundok, hindi na ganoon kasukal at delikado ang daan. May itinayong commemorative marker para kay Santino ng mga dating volunteer na nakasama niya. Doon siya naglakad, marahan pero matatag, habang hawak ang kanyang tungkod. Tumigil siya sa harap ng marker at tiningnan ang nakasulat. Ang bawat hakbang ng pagtulong ay hakbang pabalik sa sarili. Tumayo si Toti sa tabi niya, nakatingin sa parehong bato. "Saan ka dadalhin ang mga hakbang mo ngayon?" tanong ni Santino. "Hindi ko alam," sagot ni Toti. "Pero kung may matutulungan akong batang palaboy, tulad ng dati kong sarili, baka doon ako dapat pumunta." "Isama mo ako," sabay tapik ni Santino sa balikat ng kaibigan. "Baka hindi lang ikaw ang kailangang makapagpagaling. Baka may sarili rin akong gamutan sa mundo. Hindi lang sa katawan, kundi sa puso ng mga taong piniling manahimik sa sakit nila."
Sa pagbalik nila sa syudad, agad na nagplano si Don Rafael ng isang press event. Hindi para magpasikat, kundi para ipakita sa buong bansa na ang dalawang batang minsang isinuko ng mundo ay muling bumangon. Sa entablado, magkatabi sina Santino at Toti habang ipinapakilala ni Don Rafael ang bagong proyekto ng kanilang foundation, Project Galing, isang mobile medical clinic na lilibot sa buong bansa upang magbigay ng libreng check-up, konsulta at counseling para sa mga kabataan sa lansangan. Ang unang araw ng Project Galing ay ginanap sa isang lugar na pamilyar kay Toti, ang mismong simbahan sa Quiapo kung saan araw-araw siyang nagdarasal noon habang hawak ang kanyang tela. Ngayon hindi na siya nasa gilid ng hagdanan, nasa harap na siya ng mobile van, bitbit ang clipboard at medical kit habang pinipila ang mga batang gustong ipacheck ang ubo, lagnat at mga sugat. Next po, tawag niya. Lumapit ang batang lalaki, mga 6 na taon. May galos sa tuhod. Kuya, sakit po to. Sabay turo, pumayuko si Toti. Marahang nilinis ang sugat at habang nilalagyan ng ointment ay sinabi, "Alam mo ba, dati ako rin may sugat dyan, pero mas masakit ang gutom sa puso. Kaya kumain ka ha at huwag ka nang magtatakbo sa gitna ng kalye." Lumapit si Santino, may hawak na payong at tubig. "Nauuhaw ka na." Sabay abot. Mumiti si Toti, "Hindi ako nauuhaw. Baka ito ang unang beses na ramdam ko. Ako'y busog na." At habang palubog ang araw sa Quiapo, tanaw mula sa bintana ng lumang simbahan ang dalawang batang minsang biktima ng kawalang pag-asa. Ngayoy mga alagad ng bagong kinabukasan, walang sinumang inaasahang magpapagaling pero silang dalawa ang naging gamot sa mga sugat ng lipunan. At sa bawat hakbang ni Santino, sa bawat lapit ni Toti, sa bawat pasyente, isang panibagong panalangin ang binubuo na sana walang batang tuluyang iwan ng mundo at sana bawat panalangin ay makarating sa tamang oras, sa tamang puso. Muling bumalik sa ospital si Toti kinabukasan matapos ang matagumpay na unang araw ng Project Galing. Bagamat pagod, dala niya ang kakaibang lakas, hindi mula sa katawan kundi sa puso. Ngayon mas malinaw na sa kanya ang landas. Hindi na siya isang batang naghahanap lang ng pangalan. Isa na siyang batang handang magsanay, matuto at mamuhay sa isang mundo ng responsibilidad. Sa isang maliit na silid sa ikatlong palapag ng ospital, itinakda ang opisyal na mentorship program para kay Toti. Sa tulong ni Nurse Jenny na dati isa sa pinakaayaw sa presensya niya sa ospital, ngunit ngayon itinuturing na niyang pamalawang ate, sinimulan ang basic modules sa ilalim ng Villarica Medical Training Scholarship Program. Hindi ka estudyante ng kahit anong paaralan ngayon, kaya kami ang paaralan mo, ani Nurse Jenny habang inaayos ang mga chart at modules. Pero Toti, hindi dahil espesyal ka, ay mas madali ito para sa'yo. Mas mahirap ito kasi lahat ng tingin sa'yo may inaasahan at wala kang karapatang magkamali. "Alam ko po yun," sagot ni Toti habang nagsusulat sa kanyang notebook na ibinigay ng foundation. "At handa po ako." Isinailalim siya sa crash course ng medical basics, vital signs monitoring, hygiene protocol, types of wounds, mga gamot na bawal sa bata, allergic reactions, infection control. Kahit basic pa lang, ramdam niyang mabigat ito para sa isang batang galing sa lansangan. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nauunawaan na ang tunay na kaalaman ay hindi lang tungkol sa terminolohiya, kundi sa pagdama sa pasyente. Isang hapon, habang nagsasanay siya ng pagkuha ng blood pressure gamit ang digital sphygmomanometer sa isang dummy arm, lumapit sa kanya ang Chief of Pediatrics, si Dr. Teresa Santiago. "Mateo, narinig ko na ang tungkol sa assessment mo sa last case ng batang may dengue. Totoo bang ikaw ang unang nakapansin na hindi ito simpleng viral fever?" "Opo," sagot niya. Medyo maina ang boses. "Napansin ko po kasi na sobrang putla ng palad. Tapos sabi nung bata, parang may pantal siya na hindi makate.
Naalala ko po sa mga case file ni Nurse Jenny, pwedeng sintomas po ng dengue yun. Ngumiti si Dr. Santiago. Magaling. Ang mas mahalaga sa isang nurse ay ang kakayahang makinig at mag-obserba. Yan ang hindi madaling ituro. Gamitin mo yan. Dahil sa mundo ng medisina, minsan isang maling tingin lang, buhay na ang kapalit. Lumalim ang pagsasanay ni Toti. Sa loob ng 4 na linggo, isinama siya sa mga minor procedures, wound cleaning, assisting sa catheter insertion, oxygen setup, at sa isang pagkakataon, pagsalubong sa isang babaeng nanganak sa labas ng delivery room dahil hindi na umabot sa operating area. Habang ang ibang nurse ay tumili at nataranta, si Toti ay hindi natinag. Ginamit niya ang tela niyang luma upang i-wrap ang sanggol habang inaabot ito sa tulong ng isang senior nurse. Agad siyang humingi ng mainit na tubig, alkohol at linen. Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas ang ina't anak sa panganib. At sa unang pagkakataon, isa siyang bahagi ng pagsalubong sa isang bagong buhay. Nang malaman ito ni Don Rafael, tahimik lang siyang tinawag si Toti sa opisina. Anak, wika niya gamit ang salitang unang beses niyang sinabi sa ganitong anyo. Malayo na ang narating mo, pero mas malayo pa ang dapat mong puntahan. At gusto ko, paghandaan mo na ang susunod na hakbang, ang pag-aaral sa isang tunay na paaralan. Hindi nakapagsalita si Toti agad. Tunay na school po? Oo, naipasok ka na namin bilang special admission student sa isang private health college na may bridging program. Hindi mo kailangang mag-enroll sa grade 10 o grade 11 muna. Bibigyan ka ng direct equivalency test. At kung makapasa ka, dire-diretso ka na sa nursing foundation course. Pero, kaya ko po ba yun? Tanong niya, nangangatalang boses. Kaya mo. Hindi lang dahil matalino ka, kundi dahil may dahilan ng Diyos kung bakit buhay ka pa ngayon. Hindi ka niligtas para lang magmasid. Niligtas ka para magsilbi. Niyakap ni Toti si Don Rafael. Hindi na siya umiiyak. Sa halip, dama niya sa katawan ang paninindigan, ang pagyatap sa panibagong hamon ng buhay. Kinagabihan, bumalik siya sa lumang lugar kung saan siya minsang tumira, ang ilalim ng tulay sa tapat ng riles. Wala na siya roon ngayon, pero gusto niya lang bumalik upang paalalahanan ng sarili kung saan siya nagsimula. May mga batang nakaupo sa gilid, namumulot ng lata. Uy, kuya, sigaw ng isa. Hindi ka na namin nakikita. May bago ka na sigurong pinupulutan ng pandesal. Nilapitan niya ang bata. Lumuhod siya sa harap nito. Hindi ako nawawala at hindi rin ako umalis. Pero simula ngayon, gusto kong bumalik dito tuwing linggo. Gusto kong turuan kayo kung paano alagaan ang sarili ninyo. Para balang araw, kayo naman ang makapagliligtas sa iba. Tutulungan mo kami? Tanong ng bata, sabay hawak sa kanyang palad. Tumango si Toti. Oo, kasi minsan din may tumulong sa akin at hindi ako pwedeng magpabaya lang. Habang nilalakad niya ang pauwi, may buwan na mataas sa langit. Tila liwanag na sinasabing, tuloy mo lang. Mahaba pa ang daan, pero tama na ang direksyon. At sa puso ni Toti, malinaw na, ang pagsasanay ay hindi nagtatapos sa ospital o sa paaralan. Nagsisimula ito sa puso, sa malasakit, sa bawat araw na pinipili mong maging bahagi ng paggaling ng iba, kahit ikaw mismo ay may sugat pa ring dinadala. Minsan, ang pinakamasakit sa lahat ay hindi ang hindi ka pinaniwalaan, kundi ang kailangan mong iwan ang lahat ng mahal mo para sundin ang tawag ng tadhana. Ganito ang naramdaman ni Toti sa gabing hawak niya ang liham na isinulat niya para kay Santino. Liham na hindi niya alam kung paano isusulat, pero kailangang ipadama sa maliit na kwarto na inilaang pansamantala para sa kanya sa loob ng ospital. Nakaupo siya sa harap ng mesa habang nakasindi ang isang maliit na desk lamp. Sa tabi ng papel ay ang lumang panyo na dati niyang gamit noong nasa lansangan pa siya. Ito ang nagsilbing tela ng pag-asa, tela ng paghilom, tela ng panalangin. Ngayon, tila ito na rin ang magiging saksi sa isa na namang desisyong maaaring magbago ng takbo ng kanyang buhay. Kuya Santino, panimula niya sa liham habang unti-unting sinusulat sa papel.
Bukas aalis na ako papuntang Baguio. Hindi para magliwaliwal, kundi para simulan ang unang hakbang ko bilang tunay na estudyante ng medisina. Alam kong sinabi mong kakayanin mo mag-isa dito habang ako'y nag-aaral, pero hindi ko maiaalis sa sarili ko ang takot na baka wala na ako sa tabi mo kapag bigla kang nangangailangan. Pero higit sa lahat, ang takot ko ay baka kapag bumalik ako, hindi mo na ako kilala. Baka hindi mo na maalala yung mga gabing sinamahan kita kahit tulog ka, yung mga araw na ginising kita sa harap ng arawan, at yung mga kwentuhan natin habang parehong natatakot sa kinabukasan. Pero kung sakaling mangyari man yon, pakisuyo kuya. Pakisuyo lang, pakibasa ulit ang liham na to. Dahil kahit anong mangyari, ikaw ang unang taong naniwala sa akin, kahit palaboy ako. Ikaw ang una kong pamilya. At balang araw, kapag isa na akong ganap na nurse, ikaw ang una kong papangalanan sa oath-taking ko. Tumigin siya sa pagsusulat, pinunasan ng luha sa mata gamit ang lumang panyo. Sa oras na iyon, tila bumalik sa kanya ang lahat. Ang gabi ng bagyo na naligo siya sa ulan para lang makapasok sa ospital. Ang araw na tinawag siya ni Don Rafael bilang anak. Ang hapong nahuli siya ng mga security dahil sa maling akala. At higit sa lahat, ang sandaling sinabi ni Santino na alam kong kaya mo akong pagalingin. Tumingin siya sa orasan. 11:00 ng gabi. Kinuha niya ang maliit na backpack na nilagyan na niya ng kaunting damit, ballpen, notebook at syempre ang tela. Huminga siya ng malalim at lumabas ng kwarto. Tahimik ang ospital. Ang mga ilaw ay dimmed at tanging ang tunog ng gulong ng wheelchair sa malayong hallway ang maririnig. Tahimik siyang pumunta sa pinto ng silid ni Santino. Binuksan niya ito ng dahan-dahan. Nakatulog na ang kaibigan niya. Mahinhing humihinga. Nakatagilid sa kanan. May kaunting bandage pa rin sa kaliwang braso, dulot ng physical therapy. Lumapit si Toti sa bedside table at marahang inilagay ang liham. Kasunod nito ay ang kanyang lumang tela. Pinatong niya ito sa ibabaw ng sulat. Tumingin siya kay Santino. Marahan siyang yumuko at bumulong. Salamat sa lahat, kuya. Babalik ako. At kapag bumalik ako, hindi na ako basta helper lang. Ako ang magiging katuwang mo sa bawat paghilom. Habang naglalakad siya palabas ng ospital, dama niya ang bigat ng bawat hakbang. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng pamamaalam. Ngunit sa ilalim ng madilim na langit, sa malamig na simoy ng hangin, dama niya ring maliwanag ang tinatahak niyang daan. Hindi ito daan ng pagtakas, kundi daan ng pagbalik. Pagbalik na may layunin. Sa sumunod na araw, sabay-sabay na nagtaka ang mga staff sa ospital nang mapansin nilang wala si Toti. Nagtanong si Dr. Clarice, "Nasa na si Mateo? May rounds tayo mamaya kasama siya, di ba?" Lumapit si Nurse Jenny. May hawak na liham. Iniwan niya ito sa silid ni Santino. Mahinang sagot nito. At ito ang panyo niyang hindi niya iniwan kahit kailan. Binasa ni Dr. Clarice ang liham. Habang binabasa, napalunok siya ng laway. Tumayo siya, tinawag si Don Rafael at ipinakita ang sulat. Tahimik si Don Rafael habang binabasa ito. Nang matapos siya, tumango lamang siya. Hayaan mo siyang lumipad. Sa ospital, iniwang bukas ang volunteer post ni Toti. Sa bulletin board, nakasabit ang litrato niya kasama si Santino at Don Rafael. Sa ilalim ng larawan, may nakasulat, Mateo Toti Villarica, the boy who healed the hair. Sa Baguio, samantala, bagong mundo ang hinarap ni Toti. Malamig, tahimik, malayo sa lahat ng nakasanayan. Ngunit sa unang araw pa lang ng klase, habang binabati siya ng mga bagong kaklase, marahan niyang hinaplos ang bulsa ng jacket niya. At nandoon pa rin ang tela. Hindi ang orihinal, pero ang eksaktong replika na ginaya niya bago umalis. Sa tela na iyon, nakaburda na ang mga salitang, "Para sa lahat ng hindi sinukuan." At sa unang pahina ng kanyang notebook, isinulat niya ang mga salitang ito. "Ako si Mateo, minsang palaboy na naniwala ang isang may sakit. At mula sa paniniwalang yon, natutunan ko kung paano gamutin ang sarili ko. Sa panahong ito, ang gabi ng kanyang pag-alis ay hindi naging pagtatapos. Ito ay naging paalala na minsan kailangang umalis muna upang makapanghilom ng mas malalim. At pagbalik mo,
Hindi na ikaw ang dating ikaw, kundi ikaw na ang magtutuloy sa pagpapagaling ng iba. 3 taon ang lumipas mula noong iniwan ni Toti ang ospital upang sundan ang mas mataas na antas ng pag-aaral. Sa kabila ng layo at lamig ng Baguio, naging mainit ang pagtanggap ng mga guro sa kanya. Nasanay na rin siyang gumising sa tunog ng bell ng dormitoryo, mag-aral ng hanggang hating gabi, at mag-volunteer tuwing Sabado sa libreng check-up sa mga karatig barangay. Ngunit kahit tuluyang lumalalim ang kanyang kaalaman at kasanayan sa medisina, isang bahagi ng kanyang puso ang araw-araw naghihintay, ang muling makita si Santino sa araw ng kanyang graduation bilang licensed practical nurse. Nakatanggap si Toti ng tawag mula kay Don Rafael. "Mateo," wika nito sa kabilang linya, "handang-handa ka na bang bumalik?" Napaluha si Toti sa sobrang tuwa. Tumango siya kahit hindi siya nakikita. "Opo, sobrang handa na po ako." Bumalik si Toti sa Villarica Medical Center kinabukasan, suot ang puting uniform na may pangalan niyang burda sa dibdib. Formal na siyang bahagi ng medical staff, hindi na bilang volunteer kundi bilang tunay na lisensyadong nurse. Sa bawat yapak niya sa pasilyo ng ospital, tila nagbalik ang lahat ng alaala. Ang panahon ng pagkakatulog ni Santino, ang mga gabi ng pagbabantay at ang mga pagsasanay na minsay sabay nilang pinangarap. Sa nurse station ay sinalubong siya ni Dr. Clarice at Nurse Jenny. Pareho silang may ngiting may luha sa gilid ng mata. "Mateo, welcome home," bati ni Dr. Clarice. "Bata ka pa lang, pinangarap ka na naming maging isa sa amin. Ngayon ikaw na ito." Hindi na nagpigil si Toti at niyakap sila pareho. "May unang pasyente ka na agad," biro ni Nurse Jenny. "Hindi pa man nag-uumpisa ang shift mo." "Ha? Sino po?" "Siya." Sabay turo niya sa dulo ng pasilyo. Paglingon ni Toti, halos matigilan siya. Nakatayo si Santino, mas matangkad na, mas malusog at may braces sa ngipin. May hawak itong buke ng sunflower at may ngiting parang hindi nabawasan ng 3 taon ang pagkakaibigan nila. "Kuya," sambit ni Toti, "hindi mo ba ako titingnan? Hindi mo ba ako check-upin?" Biro ni Santino habang tinutulak ang sarili sa wheelchair. Bagaman malinaw na kaya na nitong tumayo ng kusa. Lumapit si Toti at agad inakbayan ang kaibigan. "Hindi na kita kailangang i-check up. Kitang-kita ko na, ikaw ang pinakagumaling sa lahat." Ngunit, hindi lang si Santino ang unang pasyente niya. Sa sumunod na araw, ipinakilala siya ni Don Rafael bilang Chief Coordinator ng bagong itatayong Outreach Medical Mobile Unit ng Villarica Foundation. Hindi lang sila magbibigay ng serbisyo sa Metro Manila, kundi pati sa malalayong probinsya na walang akses sa doktor o nurse. Sa unang lakad nila patungong Tarlac, habang nasa biyahe sa van na ginawang klinik, lumapit ang isang batang babae, mga 6 na taong gulang. May bitbit na boteng plastik at suot na tsinelas na butas. May lagnat ito at sugat sa tuhod. "Kuya, pwede po ba akong magpatingin? Nahulog po kasi ako sa bangin habang tumatakbo kahapon. Hindi na po ako nakakain." At parang umiinit ang ulo ko, agad na tinignan ni Toti ang bata. Kinapa ang noo nito at inusisa ang sugat. Nilinis niya ito ng marahan, saka marahang tinanong, "May nararamdaman ka bang hilo? Masakit ba ang ulo mo?" "Opo, pero hindi po katulad ng sakit sa tiyan. Parang masakit sa loob." Napatingin si Toti sa mga mata ng bata. Doon niya nakita ang sarili niya. Ang batang palaboy, sugatan hindi lang sa katawan kundi sa loob. Tumingin siya sa langit, saglit, bago muling tumutok sa bata. "Ano pangalan mo?" "Angel po. Ako si Kuya Mateo. Toti ang tawag nila sa akin dati. Pero hindi yun importante. Ang importante, simula ngayon, kahit nasaan ka, kahit gaano ka kalayo sa ospital, may nurse ka na. Nandito ako para alagaan ka." Habang nilalagyan niya ng bandage ang sugat ni Angel, pumatak ang ulan sa bubong ng van. Malamig ang hangin, pero mainit ang puso ni Toti. Sa isang sulok ng van, binuksan ni Toti ang kanyang bag at inilabas ang lumang telang tinahi niya noong una pa lang siyang tumulong sa ospital. Gamit ang maliit na gunting,
pinutol niya ito sa gitna at ibinigay ang kalahati kay Angel. Bakit po ako binigyan nito? Kapag nalulungkot ka, hawakan mo ito. Kapag pakiramdam mong wala nang tutulong sa'yo, tandaan mong may nurse na nakilala mo na at hindi ka nag-iisa. Sa pag-uwi ng van, habang lahat ay tulog sa pagod, si Toti ay nakatanaw sa labas ng bintana. Ang mga ilaw sa kalsada ay lumilipad gaya ng alaala. Sa mga ito, bawat isa ay paalala ng daang tinahak niya. Mula sa isang batang walang bahay hanggang sa isang lalaking may layuning gumamot, hindi lang ng sakit sa katawan, kundi ng sakit sa puso. At sa katahimikan ng gabing iyon, isang simpleng bulong ang kanyang dininig mula sa loob ng puso niya. Parang boses ng isang matandang doktor na minsang nagsabi, "Hindi ka niligtas para lang magmasid. Miligtas ka para magsilbi." At ngayon, sa wakas, nagsisilbi na siya. Hindi bilang milagro, kundi bilang tao. Tao na minsang sinukuan ng mundo, pero piniling hindi sumuko sa mundo.